medium dark roast natin. Parang na-energize. So, dinner. Hello everyone! Welcome back to our channel. Andito tayo ngayon sa Las Piñas. May bibisitahin ulit tayo isang negosyo. Itong business na to, mag-roast naman tayo ng kape from scratch. So tara! So ano kami? Let's go! Hi! Hi, Eric! Hello, Abel. Kamusta? Good afternoon. Good. Welcome sa Kapisalo House. Kapisalo. Bakit Kapisalo pangalan? Kasi una, syempre, ang product natin is kape. Then yung salo is parang quality time, salo-salo. From the Tagalog word na salo-salo. Salo-salo. Kaya Kapesalo. What's your real name? Eric? Eric Edralin. Eric Edralin. Pagkilungan naman sa ating camera. Hello po. Sige, dito tayo muna pumunta. Ano ba ang ganap dito? Ano meron dito? Well, ang gagawin natin kasi, una, syempre, sabi ko nga kanina, quality time. So, Okay. kapag sharing ng quality time, salo-salo, syempre, una, kailangan marunong tayo mag-appreciate. So, Appreciate. yes, Okay. appreciate tayo. May dalawa na natutunan natin ha. Quality time. Ano pa yung And isa? appreciation. Appreciation. Okay. So, para mas maganda yung sharing of quality time natin, na dito, mag-appreciate muna tayo ng coffee. Para sa ano ba, saan ba galing ang coffee, ano ba yung difference sa mga coffee, Okay. mga ganyan. Okay, sige. Ipakita natin to. Anong meron dito? Ayan. Focus nga natin sa camera. Ayan. Ano ang ganap dito sa unang? Dito. Parang mag-ano tayo dito, magkukulap. Anong meron dito? Ayan. Ano to? Ito to, di ba, sanay tayo yung coffee, black agad. Yung mga binubrew ng mga barista natin sa mga Starbucks, sa mga ganyan. So, ganito ang itsura ng kape bago siya i-roast. Akala ko kulay black. Hindi pala siya black na black. Ganyan, parang ano siya, kasi buto siya ng coffee cherry. So, ganito yung itsura ng buto niya. So, itong mga bilog na to, parang yung mga mani na, yung maning bilog na inadobo. Yan yung mga robusta. Oh. Robusta beans yan. So, ito namang mga, sa mga mani rin, yung maning hubad na gano'n. Ay, gusto natin yung maning hubad. Yan, Okay. mga maning hubad yan. Yan naman, yan yung kapeng Arabica. Arabica. Okay. From where ba to galing? Ayan. Itong mga robusta natin is galing Amadeo, Cavite yan. Okay. So, itong particular na itong particular na Arabica na to ay galing galing Mount Apo. Davao del Sur. Ang ano pala niya, layo ng pinanggalingan niya. Hindi pa ako nakatry ng galing Cavite kasi marami nagtatanim doon. Marami. Maraming farm doon. Saka ang natin dyan, ang rule of thumb dyan, kapag ang lugar natin ay Midland, Cavite, Batangas, mga robusta farms yan. Pero okay. kapag mga high elevation, katulad ng Mount Apo, Cordillera, Sagada, dyan yung mga Arabica for Philippines. For you, anong mas better sa'yo? Personal? Well, personally, kapag gusto ko yung chill-chill lang, smooth, yung kumbaga tumitingin lang ng tanawin, dito ako sa Arabica. Oh, may ganon. Smooth siya. Ay, gusto natin yung mga smooth. Okay. Pero kung ang purpose ko ng pagkakape to boost, halimbawa, kailangan kong magising, maraming sa trabaho, then workout, robusta beans ako. Itong isa. High-end caffeine to, itong robusta na to. May ganun pala. Meron pang chill, saka meron parang i-boost yung energy. Okay. Ano pang gustong ganap nito? Ano to? Ayan, ito papakita ko sa'yo, yung pagkakaiba rin ng mga Arabica. So, yung mga Arabica kasi, kung makikita ninyo, may tinatawag na medium roast, light roast, dark roast. So, sige ba naman, tanong mo, Abel, Eric, ano ba pinagkakaiba ng mga yun? So, yung mga dark roast kasi, yun yung mga nilalagay natin sa mga gatas. Kasi yan yung mga mapait. Sanay tayong Pinoy, pag sinabing kape, mapait. Oo, ganun nga. Tapos? Kaya nilalagyan ng gatas, nilalagyan ng condensed milk, since mahilig tayo sa matatamis. Yan. Pero hindi natin alam, ang mga kape, since coffee cherry siya, is a fruit siya. So, kumbaga, may mga natural fruitiness yung lasa niya. Okay. For example, ito, pakita ko sa iyo, Abel, ha? Ito, may mga sample tayong Arabica. Okay. Ang Arabica natin dito is
meron tayong from Vietnam. Ay, social! Vietnamese Arabica yan. Medium dark roast. So, expect, ito paamoy ko sa'yo ito expect, merong maamoy kang medyo may pait, may parang chocolatey na nutty. Ayan, maamoy mo. Ay, oo nga. May pait niya siya. Pero ayaw natin ng bitter eh. Ayan. Pero, Kaya nilalagyan natin ng ano yan, nilalagyan natin yun pala yung purpose. ng gatas yan. Gatas. Pero ito, since ito medium dark roast. Ito Medium light, pa lang to medium dark. Ito light roast from Indonesia. Mas ano siya. Di ka sasabihin, i-describe mo, Abel, kung ano maamoy mo. Ito mas matapang. Mm. Ito parang mas light. Mas At light. saka, parang mas bet ko tong ano. Mas bet mo yan, Kasi mild siya eh. Parang may fruitiness siyang naamoy na ano. Tsaka parang ano to, bagay sa mga nagpapamin. Ayan. So, ayan. Ito yung sinasabi ko sa'yo na pang chill-chill lang. Oo. Itong mga light roast na Arabica na yan. May pa-fruity siya eh. Oo, may pagka-fruity yan. Pero, kung talagang habol mo is intense workout, ito, paamoy ko na lang sa'yo, itong Robusta. Ito yung matapang na amoy. Yan yung matapang. Ayan. Oo. So, Ang workout. Pang workout yan. So, ang gawin natin, i-brew natin, then tikman natin. Diba? Sige. Teka lang, na-curious ako. Ano ibig sabihin nito? Ayan. So, Guys, ayan, yan yung taste wheel kung tawagin. ano ibig sabihin? So, di ba sabi ko sa'yo, may makape na fruity. So, makikita dito, nabaw, itong fruity, makikita dito, madidistinguish natin kung ano ba pagka-fruity nga. Ang fruity ba niya ay pagka-citrus fruit, dried fruit from berry, para ma-distinguish natin yung mga lasa ng kape. May ganon. May mga ganyan-ganyan pa, So, minsan, meron tayong kape na floral notes naman. Ang lasa parang bulaklak, parang tsaa. May mga ganyang kape. Ang dami naman. Lahat ba yun na-memorize mo? Kaya kagandahan dito, pwede tayo mag-modigo. Ito yung mga... Akala ko memorize mo Ay, yan hindi. Parang periodic table. Pero ano lang, guide lang ito. Pero syempre, pag sip mo ng kape, medyo may ano to medyo may pagka-fruity to. Tingin tayo dito, just to guide lang. Pero kung minsan, hindi na natin kailangan to, lalo na yung mga coffee experts. Isang tikim pa lang, palakasan pa yun. Yung talagang gano'n yung lasa. Ano na yun, matitikman na yun. Okay, tapos, ano tong mga pa-effect dito? Sige nga, isa-isayin nga natin. Ayan. Ito, ano to? So ito, basically, itong dalawang ito, water heater lang ito. Heater. Heater lang. So, ito yung mga nakikita natin sa mga bahay-bahay. So, Kasi ordinary kettle. ordinary kettle lang yan. Ang gagawin lang yan, to boil hanggang 100 degrees Celsius. Auto-off yan. And the other one? And then, itong other one naman is ang variable temperature to. So, pwede natin i-set kung anong temperature siya. Ano, 90 degrees lang ba? 85 degrees? Tapos, ang kagandahan nito, naka-gooseneck siya. So, kung magpupur tayo ng tubig, pwedeng dahan-dahan. I see. May effect siyang gano'n. At saka gusto ko siya, digital siya. Yes. Ano yan? Talagang... So most of the time, anong ginagamit sa dalawa? Ito o ito? Kapag ang gamit natin is yung French press na brewer, kumbaga bubuhusan lang natin ng mainit na tubig, walang halong arte, eto yan. Okay. Goods ito. Pero kung makikita nyo yung mga brewing na delicate na kailangan balance, dito tayo, yung mga Japanese style na brewing. Ay, gusto natin itong Japanese. Yeah! Yung mga Japanese na yan. Pang mabilis ang ano yan. Sakto galing ako ng Japan. Yan. Kaya tumaba ako, tingnan mo yung chan ko. Galing akong cruise eh. Yeah, Ito mamaya, naman. demo natin. Para sa Ito, ano? coffee grinder ito. Ay, gusto ko yung grinder. Yeah. May apps ako niyan eh. Oo. Medyo Tapos? magandang app yung grinder. So, ito, syempre, pag binubrew natin, since ang kape natin is buo siya, whole bean, so ang tip ko lang, yun niya, para best cup mo of coffee, ang sekreto doon is, bago mo siya i-brew, fresh grind siya. Mas maganda pa yung fresh grind kesa sa fresh roast. Okay. Ganun pala yun. I'm learning, guys. So, okay pala yung mas fresh na brewed kesa sa fresh na grind. Baliktad. Mas masarap yung fresh grind kesa sa fresh roast. Okay. Sige. Mamaya, i-explain ko pa nag-roast tayo mamaya kung bakit gano'n. Okay, sige. Pero ito ba, ginagamit mo ba to? O yung mas malaki? Maliit kasi ito eh. Ano Saan mo to? ito ginagamit? Ginagamit ko to talagang pang-grind talaga to nung halimbawa, mag-brew ako. Ito, merong ganito, electric, and pakita ko sa inyo,
meron din tayong manual. Ayan. Okay. Ito naman, pang mga single dose ito, so mano-mano yan talaga. Igaganito natin yan. Paglabas yan, yan, coffee niya. Okay. Okay. Ayan. Pero since para, para mabilisan tayo, ito, Ito, electric most yan. of the time, itong ginagamit ko pang brew. Yes. Nalilito ako, ito pang brew. Tapos yung pang grind naman. Sorry, yung ito pang grind. pang grind. Tapos ano yung pang brew? Yung pang brew, ito ang mga pang brew natin. Okay, sige nga. Teka lang. Ito mga nandito. Ano ba ito mga Wala, ano na to? Accessories? Since magko-coffee tasting tayo mamaya, so gagamit tayo, magkukutsarahan tayo ng kape. Okay. Palakasan tayo ng sip niyan. Para saan itong ano? Ay, ito, ano lang to. Kumbaga, parang lagay lang ng kape yan. Okay, sige. Dito tayo. Ayan. Anong portion dito? So, Para ako nasa tindahan. kumbaga parang showroom eh. Oo, parang showroom. Higher, rises, higher, lower. Parang ganun. Ami Perez at saka Roderick yung datingan ko. Sige, So, chika natin dito. Ito naman yung mga brewers. Okay. So, ito malimit ng ginagamit sa bahay French press. Ito yung tinatawag na French press. So, lagay lang ng coffee grounds, lagay lang mainit na tubig, then 4 minutes, buhos, kape na yun. Okay. Ayan, ito French press. Next, ito naman, kung ito galing France, ito naman galing Amerika. Ito naman tinatawag na AeroPress. So, itong AeroPress naman, halimbawa may lagayan ka ng baso dito. For example, ito yung baso natin. Ganun siya, may coffee, lalagyan ng tubig, tatanggalin, lalagyan ng tubig, then press mo siyang ganun, Tapos lalabas na siya. lalabas na yung tubig. Ayan. AeroPress naman tawag yan. Okay. Next, ito Ito. ang favorite ko. Italian way naman to. So, sabi, sa Italy, lahat ng bahay may ganito. Ito ang coffee maker nila. So, sosyalan? ito ang tawag dito is mocha pot. Okay. So, mocha pot is lagay ng tubig dito sa ilalim, lagay ng coffee dito, then pag lumabas yan, Tapos, oops, kasama yun, guys. paglabas dyan, yan, coffee na yan. So, yan yung next best thing sa espresso. Sayang, wala tayong espresso machine dito. Okay. Then, dito naman, ang tinatawag dito na pour over. Pour over. So, Japanese brand naman yan, Hario. So, etong pour over naman, may filter dito, lagyan ng coffee. Then, yung yung bruise na kettle natin dito kanina. Ito yung sinasabi ko na kailangan na may precision to. So, ang style ng brewing nito, talagang dahan-dahan yan para maano natin. Ay, gusto ko yan. Mamaya. Sosyal. Yan, ready tayo mag-demo yan mamaya. Okay. Yan yung mga brewers natin dito. Mas feel ko to kasi sosyalan. Tapos, sige, isa-isahin natin itong apat mong... Ito na ba yung main product mo itong apat? Ito, Sige nga daw. From doon. ito naman ang main product natin. So, nakita ninyo, di ba, yung kanina, from init ng tubig, from grind, from brewing, dami natin ginagamit. So, kaya nag-devise ako ng ganito, itong product ko, Easy Brew. Easy Brew. Ayan, easy Pakita nga na. natin, Easy Brew. Okay. Sige nga, anong fruity siya, no? Sige, anong Ayan. may chichika mo dyan? Itong Easy Brew naman, so, ginawa ko na lahat. So, from lahat ng pagkakaalam ko sa coffee, dito ko na binuhos. So, di mo na kailangan bumili ng grinder, di mo na kailangan bumili ng brewer. So, parang ready na siya. ready na to. Tsaka type na to. Di ba, sanay tayo yung mga instant coffee, yung hinahalo, nagano sa tubig. So, ito naman, talagang real coffee ground siya. Parang tsa, lulubog lang sa tubig. Then, after 4 minutes, tanggal, goods na yun. Siya, parang meron siyang ganun yung sa tsaa talaga. Ginaganon-ganon. Kasi yan, naka-ready na. Naka-ready na. Ilan ang laman? So, sa isang ganyan, isang pack, may 5 laman na yan. 5 laman. 5 na brew bags na yan. Ang ganda ng packaging, ha? Magkano isang ganito? Ayan. Sa isang ganyan, ranging from 125 to 150 lang. 125 to 150. 5 ano na yun. Pero ano ba to? Pwede bang ulit-ulitin yung gano'n? Ay, Ilang ganun. beses pwede gamitin? Or recommendation ko, isa lang talaga. Kasi Isang once kape. na maano na natin yung isa, kumbaga na-extract na yung mga flavors nun. Hindi pwede ka tulad sa tsaa. Minsan ginagamit ko yun maghapon. Yung pwede, may mga order sa akin, nakalagay na yun yung tsa niya. Hanggang umaga, hanggang hapon. Maghapon ko na siyang gano'n eh. Okay, itong next. Yan, pare-pareho na yan. So, same yan. May iba-iba na lang flavor. So, meron tayong fruity, may floral, Okay. may
sweet. Then Okay. itong pinaka-basic natin, black. So, anong pinakaiba niyan? So, itong black, so since from the word, black coffee lang talaga siya. Matapang. Creamer and sugar, pwede natin haluan yan. Ito, Okay. versatile ito. Ito. Ay, gusto ko to. Versa ako eh. Yeah. Okay, tapos? Ito naman mga sweet. So, may mga halo na ito. So, ang kagandahan dito, all natural ito. Ang sweet, ang halo dyan is stevia leaf mismo, ha? Stevia? Ay, wala siyang added sugar. Wala, no sugar yan. Stevia leaf Mas lang yan. bet ko to kasi stevia eh. O, tapos, Tapos, itong floral naman, ang ano nito is lavender naman ang kasama niya. ano to, pampaantok? Hindi. Hindi naman. Pero, majority pa rin naman ito, coffee. Kumbaga, may lavender lang to taste. Ah, Yung mga parang floral. flavoring. Oo, magkaano siya. Okay, yun Then, next. ito naman, fruity, pero ang halo dito is hibiscus tea. Hibiscus. Gusto ko yung hibiscus. Parang familiar ako sa hibiscus eh. Ano ba ang story ng hibiscus? Curious ako. Yung hibiscus kasi ano rin siya coming from family rin siya ng gumamela. Ah, yung pala yun. Ah. We learned something new ngayon Ah. From gumamela pala yun. Na ang lasa niya, parang dried fruit, kung familiar kay Makiamoy. Oo. Yun, ganito ang lasa na. Ah, okay. Of Ayan. all the three, anong favorite mo? Of all the Personal? three, ay syempre, doon tayo sa versatile. Ah, ito. Tayo. Ay, pareho tayo. Versatile. Doon tayo sa Saka gusto ko rin tong sweet kasi stevia. Mm. Ito, wala ba dito yung parang sa tsaa merong chamomile, parang pamparelax? Pamparelax. Ang pinaka-pamparelax lang dyan is yung style of brewing lang. So, kasi wala yung talagang flavor na marirelax ka. Parang wala. chamomile lang Kasi ka. since coffee siya talagang buo eh. So, talagang pang-gising siya talaga. So parang bet ko to, Mm. tapos ito yung top 3. Ay, hindi. Ano pa difference nito ulit? Ito, fruity to. Anong magagawa niya? May kasama siyang hibiscus. So, may aftertaste siya ng parang dried cherries. Ah, sige. Ito pang third ko. Ito pa yung pang fourth ko. Ikaw, anong number 1 mo? Ito. Number 2. Number 2, dito ako sa sweet. Pareho tayo. Ayan, sakto. Itong order na to. Yan. Ay, ito number 3 mo. Ah. Tapos number 4 to. Dito lang tayo nagkapaligtad. Ayan, kasi maganda tong black eh. Ano yan eh, versatile. Lahat sila yan. pare-pareho ng price. Hindi. Ito is 125 itong black. Then, the rest na may flavors, siya, 140. Mas pricey ito tatlo. Yun. Itong basic na versatile, ito yung pinaka-lowest. Lowest, 125. Pero 5 bags na yun So, saka talagang real coffee grounds yun. May gusto ka pang i-chika dito? Or okay ka na? Good na ako. Oh, gusto natin i-chika to? Hindi. Display lang to, guys. Display. Ano lang, aesthetics purposes. Dito naman tayo sa roasting area nila. So, pakita natin yung pagro-roast ng mga kape. Okay. Dito tayo sa machine na to. Pero ano na ang tawag sa machine na to? Yes. Personal. Diba, kanina, doon tayo sa grinder, doon tayo sa brewer. Ito man, roaster. Ayan. Roaster. Coffee roaster. Parang pangmalakasan na to, no? Pang ano na to, next level na to. So, yung pinakita natin kanina, na parang mani yung kulay, so papaitimin na natin to. Kumbaga, Okay. At saka may pangalan talagang kapisalo. ano natin dyan. Ano ba to? May idea ako. Curious ako. Yeah. Magkano isang ganito? So, eto 1 kilo roaster ito. So, aabot siya ng mga 150 to 180,000. 150, halos 200. Halos 200. Pero ang capacity nito, 1 kilogram. 1 kilogram lang. 9 kilogram lang. Okay. Yun na talaga siya. Ito, anong mga pa-effect nito, mga to? Ayan. So, ito yung mga temperature natin. So, sakto, pag nag-210 ito, pwede na natin isa lang yung next itong Kape. i-roast natin. Okay. So, ang i-roast natin is Vietnam beans. Vietnam. So, i-roast natin siya medium dark. Okay. So, ito, para sa temperature, Ito temperature ng beans, ito temperature ng whole roaster. Ito, timer to. Ito, ano to? Ito yung exhaust fan. So, kontrolin natin siya kung paano yung exhaust niya. So, ang ano dyan, bukod dito sa mga controls na to, nakakonect din siya. Mamaya, papakita natin dito sa laptop. Sa laptop. Mm. Computer high-tech. Computerized. Diyan ko nagamit ang pagiging engineer ko. Di ba? Yung mga lines and graphs, yan, mapapasok natin Kaya dyan. Yan. pala. Guys, ganito pala pagka 200,000 ang price. High-tech. Ayan. Anong unang step ko niya bubuksan ko to? Anong unang pinipindot? Ayan. So, naka-ready na yan. Okay. So, ang ano lang dyan, nakabukas na yan. Unang pipindutin natin yung heat. So, naka-ano na yan, warm up na natin yan. Warm up na. Pagka-warm up, Since naka 200 na yan,
itong beans natin, iloload na natin dito sa hopper. Sa pinakataas. Mm. Okay. Then, pag ano yan, okay, pag 210 yan, babaksak na natin yan at magro-roll siya dito ng beans. Ilang minuto? Mga roasting depende na lang sa sa level of roast, mga from 9 minutes to 12 minutes. 10 to 12 Aantayin natin siya ng mga maximum 12 minutes bago siya bumaba bago dito. bumaksak. Ano magiging itsura pag bumaba dito? Ayan, pagpaba dyan, ano siya, roasted na siya talaga. So, Tapos pipindutin ka dito. ayan. So, since malapit na mag-210, ayan, pwede natin tingnan dito, Sige papaksakan nga. natin dito. Ayan. So, I-focus nga ayan. natin sa Ay, camera. Dito natin i-focus. Ayan. Ayan. So, pagbaksak niya, ayan. Ay, So, ang ganda. yung coffee beans natin kanina, ayan, nag-iikat na yan dyan. Meron siyang pa-ilaw pa. Kasama yung ilaw. Kasama ito. Yan, talagang ano yan. Kung minsan, para mas kita ko pa, may separate pa akong ilaw dito. Ayan. Pero ito, goods na yan dyan. Ang saya. Panalo to. Ah, Laban na laban ang dating. So, from there, makikita natin dun sa graph natin dun sa laptop, ayan, gumalaw na siya. Kasi syempre, mainit itong roaster kanina eh. So, nagsalang tayo ng beans, kaya bumaksak yung temperature natin. Lumamig ng konti dahil sa coffee beans. High-tech! Ganun pala yun. Pagka umaangat na yung graph, ibig sabihin, ano yung indication na? Pag umaangat na yung graph, ibig sabihin, tumataas na yung temperature niya. Tapos mga 9 minutes to. Mga 9 minutes yan. Aantayin pa ba natin siyang 9 minutes o papabayaan na natin siyang ganyan? Ito ang ano doon, since natin, kailangan natin bantayan yung pag-roast natin. May ganon. Kasi may mga times na masunog o kaya masobrahan yan. Kailangan natin. Pero napansin ko yung temperature niya, bumababa siya. Ayan, boba yan kasi kumbaga from 200 to 110 kanina, nung binaksak natin yung beans, kasi yung beans natin room temperature eh. So, pumalo siya, kaya bumaksak siya. Pero pagdating ng mga 9 to 10 minutes yan, aangat yan to 210, mga ganun, 220. So, Okay. ang target natin, ma-achieve uli natin yung 210 na initial temperature natin. So, antayin natin siya ulit. Mhm. Tapos dito sa ilalim, gas siya, via gas. Yes, LPG yan. So, Ah. dito sa Pilipinas, may mga may mga available din, either LPG or electric. Mm-mm. Pero ayun nga, mas sa tansya ko, mas mahal kasi ang kuryente dito sa atin. Kaya gas ka. Kaya nag-gas ako. Any brand ba ng LPG? Walang ano? Yes, wala. Kahit anong brand. Okay. Ito, ano ba to? Yan naman yung natin, yan yung exhaust. So, yan yung airflow. So, from exhaust niyan, papasok yung machine dito, hinihigop niya yung mga Init. pati usok. So, naka-exhaust siya papunta sa taas. Doon. Meron ka ng sa loob, pataas. Parang chimney ako doon sa Chimney. Ay, gusto ko yan. Ang lakas makasara. Ang munting prinsesa. Okay. Becky, ang patatas. Ganyan. Ito panlinis, guys. Ano yan? Kasi, yung coffee beans kasi, may natatanggal pa na balat yan eh. Yung katulad sa mani. So, Kailangan. pag ganyan, para malinis ko kagad, yan, pina-vacuum ko yan. Dito, anything else na gusto Ayan. mong ipakita dito? So, Or okay na tayo? So, nakita natin, ito, umaangat na yan, pababa yan. So, ang curve dapat natin yan, smooth na pababa yan. Kumbaga, ito yung temperature ng temperature ng beans, ito yung temperature ng roaster. So, objective natin, Magpantay. magpantay siya. At hindi siya aangat ng sobra. Oo. Parang pag nakikita ko to, feeling ko nagtatrabaho ako. Ay. Parang bumabalik ako sa engineering works. Yeah. Yung mga natin dati, di ba, mga laboratory. Yan, sine Oo. wave. Yan, galaw na galaw. Huwag tayo dito guys kasi feeling ko nag-work ako eh. Dito lang tayo. Okay. So, nakita natin, meron na tayo. Ito, may minutes tayo dito. So, 5 minutes. 5 minutes more. So, ika-8 minute, may maririnig tayo na tumutunog, parang popcorn. Pop, 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 pop. Ang tawag naman doon is first crack. Ayan. Ano yan? Alarm yan ng roaster. Alarm lang pala. Yung beans mismo, magka-crack yan. Yung ganun. Kapag ganun, ibig sabihin, yung moisture ng beans na yon, kasi may tubig pa yan sa loob eh, parang ganun.
nag-evaporate na, lumalabas na siya. Meaning, yun ang indicator na paluto na yung coffee beans kapag may narinig tayong first crack. Okay. Sige. Test mic, test mic. Ito ba yung mic? Yung... Hindi. Hindi. Kasi, akala ko mic siya. Hindi. Ano to? I-handle natin yan para Handle lang pala. Akala ko test mic. Bakit pag in-handle, igaganon? Hangat para bumaksak siya dito. Ganun pala yun, guys. Nasa 6 minutes na tayo, 30 seconds. Itong beans na ginamit dito natin, anong huling beans? Ano yan? From Langdong, Vietnam yan. Tapos dun sa 4 na flavor, anong magiging result niyan? O wala pa? Wala pa. Kumbaga, separate beans ito. Kumbaga, yung sa ano natin, yung sa Easy Brew natin yun, yun? Lahat siya based siya dito sa Vietnam na dark roast. Yung 4 na flavors. Isang beans lang yun. Ang pinagkaiba na lang, yung nilagay natin, yung in-infuse natin na flavor. So, kailan gagawin yung flavor pagkatapos niyan? Pagkatapos niyan, pagka-grind, lalagyan ng flavor. Silang 4 na yon. Ito lahat ang base. Hahaluan natin ng stevia leaf, yung mga ganun. Ganun lang pala. Pero yung base talaga niya, iisa lang. 7 minutes na tayo and 30 seconds. Yan, nasa 30 seconds na lang, konti na lang. So, ito yung natin. Ito yung target natin. 8 minutes. So, makita natin yung curve, malinis yan. Teka lang, nakakabit ito dito. Dito, naka-USB yan. Naka-USB siya, high-tech. May pa ganon. Akala mo, luto-luto lang parang popcorn no? Oo, may ganon pala. Ganito guys, pagka 200,000 Pero pag mga tig 200 pesos lang, hindi ganyan. Walang ganito. Pero may mga mamahaling roasters talaga, abot din ng millions. Ayan, nag-8 minutes. Ayan, pag 8 minutes, yan, minsan may marinig ka na nagpa-pop-pop dyan. May mga punti-unti may narinig na ako. Ito, ano ba to? Ayan yung yan yung gauge ng heat. Ng LPG. Ayan. Sige, simula na kung ano nyo. Naririnig ko na siya. Ayan. Ibig sabihin, malapit na maluto ang beans. So, lalakasan lang natin, since naglalabas na siya ng hangin, nilakasan lang natin yung exhaust para mahigop niya yung init para hindi mag-overcook yung coffee beans natin. May ganon. At gumagalaw na rin yung exhaust. Ibig sabihin, marami na siyang usok na nakukuha. Ganun pala yun, para hindi ka dito mga moy. Since malapit na tayo, bubuksan na natin tong tong exhaust. Mother na siya! Uy! Nasa exciting part na tayo. Yeah, malapit na tayo sa exciting part. Ako, curious ako. First time ko tong makikita. First time mo Nang ganyan, na nagro-roast ng ganyan from the scratch. Ganito pala yun. Tsaka naaamoy ko na rin siya. May na, O yan, 9 minutes. 9 minutes. So, approximate natin yan. Ida-drop natin yan. Mga 10 minutes. Kunyari, yung ibinuhos mo, ilan yun? May grams ka bang... 1 kilo yun. 1 kilo na yun. 1 kilo na yun. So, expected yield natin yan, since gagaan kasi siya, mga nasa 850 grams. Ayan. So, makikita natin yung itsura ng beans natin para further appreciate natin. Ito na yung itsura ng beans natin. Halos paluto na siya. Okay. Ang tawag sa ganito process ulit is roasting or grind? Coffee roaster. Roaster. Mamaya yung grind. Grind. Ang sarap ng amoy niya. Nakakaano siya, appetizing siya ang dating. Sa totoo lang, doon ako na humaling sa kape, yung aroma. Yung aroma niya. Aroma. Ang saya. Yan, malapit From natin. dito, actually di ako coffee lover, pero mas matig kasi ako. Pero ngayong nakikita ko na siya personal, how it was done, appreciate ko na siya. No? Ito na, drop na natin. Alright, ready? Yay! Yan, parang mas kita. Ganun pala yun. Yan yung medium dark roast nating Arabica. 1 kilo to. 1 kilo, so yield tayo ng mga around 850 grams since na yung... Bakit weight kailangan niya. umiikot yung ganun? Ano yan? Para ma-stop yung pagluluto. Kasi since mainit pa siya, maluluto pa yung mag-cool down. Mag-cool down siya. May exhaust yan sa ilalim, tapos sinahalo siya para balanse. Kasi pagka sumobra siya ng luto, ano mangyayari? Pag sobra siya ng luto, since ang target lang natin ay medium dark, baka umangat siya sa dark roast. Kasi pag patuloy pa nag-dark yun roast, ano mangyayari? Ayan, mapait na siya. Ayaw natin ng bitter. Ayaw natin ng bitter. Gusto natin yung smooth.
Smooth. Ayan. Okay. After nyan, anong process? Antayin lang natin. Antayin na lang natin, mga 2 minutes lang yan. Then, yan, ibabaksak na natin siya dito sa... Okay. Ano na yung indication nito nung na-drop na natin? Ayan, so eto, parang pinakita lang, smooth line curve natin yan. Ibig sabihin, yung pagluluto natin is hindi nasunog or hindi undercook. Etong baksak na to, ibig sabihin, itong mark na to, so almost 10 minutes, doon na natin dinanap yung coffee natin. Kasi anything further than that, mas masusunog na magda-dark roast na. Magbi-bitter na siya. Since ayaw natin ng bitter, dyan tayo sa 10 minutes. Okay. Ayan. Ay, curious ako, para saan to? Ito naman, ito yung pang-sampler natin. Di ba kanina, chinek natin kung tama na yung... Ano, Para makita mo. So, Okay. pang-sample yan. So, lahat ba walang maiiwan pag binagsak mong gano'n? Wala na. Wala na nang iwan sa loob? Wala na. Pag ano na yan. Pero paano nito, maintenance? Ang maintenance Habang nag-aantay yan, tayo. ano yan, monthly maintenance, every production roast natin, linis yung loob, linis yung shop sa loob. Personally, ikaw naglilinis. Ako na mismo nilinis, tanggal to, kasi may mga ano yan eh. Ito, papakita ko sa iyo. Hmm. Di ba, kaya may ganito, kaya may airflow, kasi, tanggalin natin. Kasi, ito yung nakuha niya sa beans. Ayan yung balat Nandyan na niya. yun, yung mga pipe niya. Mm. Okay, tapos, yan na. Yan na. Natapon na yan. Natapon na yan. Ikaw din naglilinis personal. Ako Wala lang. kang tagalinis. Wala. Wala siyang Talaga. maintenance sa binilhan mo. Wala. Talagang mano-mano yan, kaya may vacuum tayo yan. Kailan mo ito binili? Parang bago pa eh. Ano ba yan? Last year. So, 1 year na sa akin. Kaya itong pala machine na to. bago! O ano indication ng tumutunog? Wala, ano lang siya, na sinabi lang na 160 degrees lang siya. So ito, since malamig-lamig na siya, Pwede pwede na na. natin siya i-drop. Ano pipindutin? Ito lang, tanggalin lang natin itong lever na to. Wow! Parang sure siya na walang maiiwan. Okay. Yun din pala yung silbi nung umiikot. Para pag Siya yung taga-hawi. pang-drop din siya. Siya yung hawi boy. Alright. Ano natin? Tapos yung maiiwan, pero manual mo na Oo, lang. manual na lang natin yan. So Okay. ito Stop mo lang. Ito yung medium dark roast natin. Yay! Yan ang gagamitin natin mamaya. So, natapos na natin siyang i-roast. Yan. Ito, hindi na pa natin ito pwedeng gamitin ba? Oo, hindi pa natin pwede i-brew yan. So, Kasi- technically, pwede naman. Yun nga lang, hindi natin ma-extract yung full flavor. Kasi, nagdedegas pa siya, naglalabas pa siya ng mga hangin na hangin. So Oo. magagamit natin siya after ilang araw? So, para maano natin, mga 3 to 5 days. Minsan, a week. So, hindi muna natin yung gagamitin. Oo, itatago muna natin to. Ang gagamitin natin is... So, for the benefit lang ng discussion natin, para dun sa gagamit tayo ng mga roast ko last week. Okay. So, ito rin siya, same din, Vietnam beans din siya. Ito yung roast last week na to. Ready for brewing na to. Okay. So, yan ang gamitin natin. Saka yung Indonesia natin. At saka nilalagyan ko pala ng date. Yes, lalagyan ko ng date yan Organized. para siguradong fresh tayo. Kasi, Ay, gusto natin yung fresh? yan, oo. Kasi, Okay. syempre, pag medyo matagal na, matanda na yung beans natin, nag-i-stale na, kumbaga nawawala yung flavor. I see. Okay. Tapos, sige. Tapos yung mga ano natin, mga customers natin, roast to order tayo. So pagka-order, collect orders ako weekly, then niro-roast ko siya nung weekend. Kunyari, ako nag-order ako today. Today is Sunday. Today is Sunday. So ang cut-off ko kasi Friday, Saturday yung roasting ko usually. Okay. So ang order mo, sa Sabado ko siya i-roast. So nasa yun na Sunday. Fresh roast yun. Okay, sige. Tapos, sige. Paano natin gagawin? Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, i-ano natin to, i-coffee cupping natin, kumbaga, titikman natin. Okay. Ay, may ganon. So, Coffee cupping. coffee cupping ang tawag doon. So, ito Parang yan. cupping the day. Yeah. Ay, gusto ko yung lagayan niya. Cute siya. Okay. Ayan. So, ano natin yan, ito iset lang natin yung sa tamang yung grinder natin. Kailangan i-open na yung grinder para makaselect na tayo ng left or right. Ayan. So, unang ano natin sa grinder Steps. natin is Vietnamese. Itong Vietnam natin. Okay, tignan natin. So, kukuha tayo ng 8 grams. 8 grams. Kasi itong coffee cupping natin by 8 grams ang pwede dyan sa buong tubig. Talagang wini-weigh talaga siya. Yes. Tinitimbang talaga siya. Okay. Okay.
Then ito, fun fact. Para maano natin, kasi minsan sa grinder natin, sabog-sabog yan. Okay, kung ayaw natin ng sabog. Ayaw natin ng sabog. Gusto natin, smooth pa rin. Doon tayo Oo. smooth lagi. So, kaya ini-spray lang natin yun ng tubig, para yung static. Okay. Okay. Tapos Okay. from there, yan yung ano natin. Then, ito na yung grinder natin. Ay, ang saya. Mm. Mabilis lang rin pala siya. Mabilis lang. So, titignan natin. Wala! Ayan na siya! Yan yung coffee natin. Okay, tapos, Tapos, after nyan, Ano natin dito sa ano natin. sa hindi natatana ng electric fan. Yan. Ayan. Ayan, So, okay na. Ang first ano natin, yan, pwede natin amoyin yan to validate. Ayan, dahan-dahan lang, baka ano. Wala pa siyang flavor. Ito yung parang pinaka-plain, no? Yung dark roast yan na, so expect, may amoy niya na medyo may pagka-nutty, pagka-chocolate, lasang amoy cocoa. Ganun ang amoy niya. Tapos lalagyan pa to ng flavor. O, ito na yun. Yan yung mismong coffee. So yung black natin na isi brew kanina, yan siya. Ito, sa apat na flavor, siya si... Yan yung black. Okay, tapos kung para doon sa tatlong flavors, lalagyan mo na ng iba Lalagyan pa. ko lang ng stevia. Yung flavoring hibiscus, kanina. flavoring kanina. Ba't kailangan nakaganito? Para presentable? Saka para yung mat natin Malinis, maayos. Okay. So for the benefit lang na may difference tayo ng coffee, rin tayo, mag-brew rin tayo ng Indonesian beans. Okay. Kasi nga, from kanina Vietnam, ngayon naman Indonesia. Indonesia tayo para Lahat meron, kasi dalawang flavors. ang gusto nating malaman is may pagkakaiba ba yung mga kape. Indonesia. Yes, Okay. kasi inisip natin, pare-pare lang ng kape yan, ba't mag-iiba yung flavor? Pero sa totoo lang, talagang may difference Ibig talaga sabihin sila. ba pagka Indonesia, sa Indonesia mo siya binili? Yes, hindi. Indonesian grown talaga, pero may mga suppliers tayo na may mga supply na sila from Ethiopia, Colombia, iba-iba na. Saan yung Cavite at saka ano? Yung Cavite talaga, grown siya talaga sa Amadeo, Cavite. Tapos saan siya dito? Sa kape na yan? Ay, yung Cavite natin, itong Robusta natin. Iba pa yun. So ang dinayin mo lang natin ngayon para sa Dinayin mo Vietnam. lang natin tsaka- sa tasting natin is yung Vietnam saka Indonesia. Wala pa sa local. Wala pa sa local. Okay. Ayan. So, ito yung Indonesia natin. Grind din natin. Mabilis lang din siya. Yehey! Amoy pa Tapos lang. na. Iba, ano na yung amoy. Oo, parang nabubuhayan na ako eh. Parang na-energize na ako. Ayan. So, Sige nga daw, taste nga natin yung difference ko. di ba yung amoy? Ito, Indonesia. Yan ang Indonesia May pagkanati to. May pagkanatis siya na fruity. Compare dito sa Vietnam. Okay. Parang mas bet ko yun. Mas bet mo to, no? Oo. Kasi may smooth talaga. Indonesia. Tapos from there, ito yung ginagawa ng mga coffee professionals. I-brew lang natin siya for 4 minutes. Ooh. To evaluate lang yung flavors. Okay. Ito yung sa Wow. Vietnam natin. Yun na pala yun. Pero ano lang to, for coffee tasting purposes lang ito. Okay. Ito pa yung mismong brewing niya. So, set natin ng 4 minutes. Kasi bakit kailangan naka 4 minutes? Kumbaga, yun yung time na, na-extract ng tubig, ng hot water natin yung Flavor. flavors. May ganun. Tapos- Hindi pwede idim ka agad. Hindi, yun agad. Kasi nga, Tapos, kumbaga, kulang yun. Kulang yung tsaka ayaw natin na napapaso tayo. Yeah, oo. Tama. Hindi tayo dapat napapasok. Ayan. So, antayin lang natin to. Hintayin lang natin ng 4 minutes yan. Itong dalawa na to, hindi ito yung nakasilid dun sa apat na flavors, tama ba? Yes. Kasi ang purpose itong dalawa, Itong purpose lang nito is ma-differentiate natin yung dark roast sa light roast na coffee. ito yung dark, ito yung Ito light. yung dark, ito yung light. Hindi siya yung nakasilid dun sa packaging natin na apat kanina. Iba. Yung Ang nakalagay purpose na, nito, ang purpose lang natin dito is yun yan, matikman natin yung ano yung difference ng dark roast sa light roast. So, yung nakalagay naman dun sa easy brew natin is yung coffee beans from Cavite. Mamaya, i-brew natin yan. Tapos, i-differentiate naman natin dun
kung ano yung difference ng black sa sweet saka dun sa fruity na flavor. I see. Tapos itong dalawa na to, binebenta mo lang siya alone as beans. As beans na talaga. So, may mga ibang products din ako na coffee beans from different origin. So, meron tayong tawag ko, Dayo origin. Dayo meaning ibang bansa. So, meron akong Brazil, Indonesia, Vietnam, Iba-ibang Ethiopia. country. Iba-ibang country. Doon siya talaga grown. Kasi, nagbabari yung lasa ng coffee. Kung sa, una, sa type ng beans. Pangalawa, kung saan man siya tumubo. Nag-iba pa yung lasa niya. So, anong packaging nito? Kunyari, plain lang ba siya? Oo. May ganun din packaging? Plain na ano lang, plain na lang plastic. siya na Naka-plastic. coffee. Naka-pouch siya na may bulb. Sa mga sinabi mo, Resealable. among na sinabi mo, ano din yung mabenta? Mabenta is From what country? usually Vietnam. Pero Vietnam. lumalaban din yung mga local coffee beans natin. Yung galing Atok Benguet, Mount Apo. Yan. Doon sa apat, ano yung mabenta? Doon sa apat, ang mabenta is yung black. Yun talagang versatile. Yung versatile talaga. Gusto talaga nila yung mga versatile. Na dapat maging versatile tayo. O yan, malapit na mag 4 minutes. Lapit mo 4 minutes. Lalagyan na natin siya ng... Lalagyan na natin siya sa baso or what? Lagyan natin sa baso yan para matikman natin. Ngayon, pag 4 minutes, since may mga crust tayo, i-break lang natin siya. Ayaw natin yung nagbe-break. Pero dito kailangan i-break. Kailangan i-break yan. Ayan. So, pwede natin amoy niya habang binibreak para maano natin yung aroma ng flavor. Okay. Ayan, itong Indonesia. Ooh. So, after breaking, diba, tanggalin natin ngayon Bula-bula. yung bula-bula, pati yung mga coffee grounds. Kasi pag titikman natin mamaya yan, Baka may paet. saka yung may Okay. parang may mga buha-buhangin. Bakit nga pala may naiiwang ganyan? Hindi talaga ganun, ano? Hindi Oo. talaga lahat Kasi na ang di-dissolve. Ang coffee grounds talaga, hindi siya talaga na-dissolve. Yung mga ano kasi, yung mga nasa instant coffee kasi natin, brinu na yun. Kumbaga, ito yan, brinu is dry, kaya naging powder-like. Oh. Pero ang coffee grounds talaga, kahit anong gawin natin, hindi siya madidissolve. Hindi lahat na-dissolve, 100%. Yes. Okay. Ayan. So, palamigin lang natin ng konti and ready for ano na yan. Tasting. Ready for tasting na yan. Ito, alone itself, pwede na siyang i-taste. Pero kung gusto nyo medyo tumamis or may iba pang flavor, kayo na bahala. Pwede na natin. Kayo lang magdesisyon. Ayan. So, ang taste profile, what to expect, itong Vietnam, medyo may pait yan. Okay. So, ito yung mga klase ng beans na maganda haluan ng milk. Ilagay sa milk. Itong Indonesia naman, what to expect is medyo fruity yan. So, kung ako, recommendation ko, stand alone, black coffee, good sa Indonesia. Okay. Yung mga office mate ko kasi parang ano lang sila, black lang sila. Black lang. Hindi na sila naglalagay ng kung ano-ano. Parang nawawala daw yung pagka-essence ng kape. Ayan. So, Parang ganun, no? Yan. Pwede Indonesia din. Pero kung gusto nila is yung medyo matikman din. Kasi may mga tao gusto yung pait talaga eh. Kahit black, goods pa rin naman itong Vietnam. Ang natitikman ko lang na kape, cappuccino. Cappuccino. So, ang cappuccino is ganun din, same base. Espresso base lang siya, na halimbawa, Vietnam base, Vietnam beans, then lagyan ng coffee, then lalagyan ng foam sa taas. Yun lang yun. Yun yung cappuccino. Okay, sige. So, papalamigin lang natin to. Pero, ano na yan? Goods na. Goods na. Goods na yan. Sige nga. Tikman niya. Ito pala yung purpose na to. Ito yung baso ko eh. Ako wala, akala ko display lang. Akala mo, display lang, no? Pero, Yun pala yun, may purpose pala siya. Functional pala lahat ng accessory niya. Yun pala ang purpose. So dapat, meron din akong ganito pagka magkakape ako. Halimbawa, may mga seminars. Yan. Pang tikim. Yan. Anong matataste mo? Ba't mo siya kailangan i-taste muna? Ayan, para natin, makuta natin yung mga flavorings niya. Yun, yung sa pag-taste ko, nakita ko nga, iba flavor na to, fruity notes na to. Okay. Itong cup na to. Ito, medyo nasa pait side itong coffee na to. May matataste kang chocolate saka nutty. Medyo Chocolate nutty siya. nutty. Ito, Bel, paano ko sa'yo? Muna natin.
Ito yung Vietnam. So, expect chocolate and Matapang. Sa bitter. Sa bitter notes siya. Ganun nga. Buti na lang, din na siya mainit. Sakto lang pala. Sakto. Oo, matapang siya. Para pag gusto mong magising sa katotohanan, dito ka guys. Ayan, ang Vietnam na yan. Pero kung gusto mo ng cool lang, pa-cool effect, tignan natin itong isa. Ayan, tingnan natin itong May Indonesian fruity. beans. Fruity. Ito Vietnam yung nauna, ito naman Indonesia. Indonesia. May fruity nga Diba? siya. Diba? Oo. Diba lasa niya? Parang pagka ka, gusto mong chumil, dito ka. Pero ano lang yan, kung titignan mo, wala kang mahinalo, coffee beans lang yun. Wala siyang hinalo, no? Pero lasang juice, di ba? Parang gano'n. Kasi before, nasanay kasi tayo guys na marami pang ilalagay sa kape. May creamer, may sugar. Ito, coffee alone lang pala siya. Ma-appreciate mo na siya. Kasi na-use ako sa ganun eh. Ikaw, personal, wala ka nang nilalagay, no? Wala. Feeling ko, ganito ka lang. Black lang ako. Na-appreciate ko na ngayon ng kape. Yan. Hindi kasi ako coffee lover eh. Mas matig ako eh. Kasi, may antioxidant din naman to compare sa tsaa. Ba't nga ba mas gusto ko ang tsaa? Mas mataas siya antioxidant o same lang? Mas mataas ang antioxidant ng ng tsaa. Tsaa kaysa dito. Parang yun yung tayong dahilan ko. Kaya ayoko ng kape. Tsaka ayoko mag-palpitate. Palpitate, ayan. Pero good for 1 glasses yata or up to 3. Okay ka for 1 day. Good Ganun siya. ba? Lang. Saka, ang tip ko, halimbawa, yung mga para hindi mahirapan sa pagtulog, Oo. 2 p.m. cut off. 2 p.m. onwards, huwag ka na magkape kasi abutin ka na ng gabi na. Kunyari, matutulog ka ng 10 p.m. Dapat 2 cut off ka na. Cut off ka na. Personally, gano'n ako. Pero merong iba kasi pampatulog naman nila yung kape. Minsan may mga ganung effect. May ganun, di ba? Totoo. Na hindi sila makakatulog ng walang kape. Totoo. Okay, sige. Para ngayon, kung gusto kong mag-gym ako, ito, Vietnam. Pero kung gusto kong chumil lang, itong Indonesia. Indonesia. Diba? Na-appreciate ko na siya sa ngayon. Ayan. Nagugustuhan ko Diba? na magkape. Galing doon sa unang discussion natin. Oh. So, first step, appreciation, yun. Oo na! Diba? Ang galing mo! Na-appreciate ko na siya Appreciate mo ngayon. agad. Diba? Ano ba yung isa pang term natin kanina? Quality time. Quality time. So, Tapos nagka-quality. Ito, pang quality time to. quality Chill time. sa Indonesia. Beauty yan. Yun pala yun! Okay. So, ngayon, di ba, ang dami nating ginawa. Nag-grind tayo, Nag-roast, nag-brew nag-grind, tayo. nag-brew. Ngayon, kaya dinevise ko yung Easy Brew. So, ang yung Easy Brew naman, ako na bahala doon. Ako na bahala sa grind. Ako na bahala mag-brew. Ang gagawin mo na lang, Igagalan lagyan mo mo. na lang ng mainit na tubig. Okay, wala ka ng effort. Wala na, huwag na. So itong pinakita namin sa inyo guys, itong dinemo namin, lahat sila nandun na doon sa packaging niya. Hindi nyo na ito kailangan gawin. Si Sir Eric at si Eric na lang ang gagawa nito Ako. para sa atin. Oo, ako na bahala. Siya na yung gagawa, kaya umorder na kayo guys. Okay, sige. Anong flavor ba ang sa apat ang titikman natin? Or lahat sila? Tikman natin yung... Ano yung first, second, and third mo, di ba? Ayan, yan, yung versatile. Sweet, then fruity. Fruity. Fruity yung third yan. Panghuli ko yung lavender. Ano natin yan? Sige nga daw. Di ba? So, una. Easy rin siya. Easy lang easy na brew lang bubuksan. Ganun lang yan. Ay, ano kaya nasa loob? Sa letra. Ayan. So, tibag lang siya. Okay. Okay. So, yan yung black natin. Okay. Then- Ayan, ganda ng net niya. Matibay yung net. Okay. Ano yan? Saka talagang ano yan, kung mapapansin nyo, maluwag talaga siya. Oo kasi, nga. ang coffee, pag nilagyan ng mainit na tubig, nag-expand kasi siya. Okay. Unlike sa tea, as is siya. Though may mga tea na nag-expand, pero mas malakas mag-expand. Ay, gusto natin nag-expand. Yeah! Yan. Tapos, Mas matindi nga yun. Next, ang sunod natin, itong sweet. okay. Okay? So, itong sweet, basically, pare-pareho lang siyang coffee beans from Amadeo, Cavite. So, talagang sinituit ko na local coffee beans ang ginagamit natin dito. Amadeo Cavite. Amadeo So, Cavite. yung apat na packaging natin, guys, is sa Cavite siya. Cavite siya, yes. Okay. correct, sir. So, ang pinagkaiba lang nito, itong black is pure coffee, itong sweet ay, ano siya? Stevia. May stevia. Leaf. Leaf siya Stevia talaga. leaf. siya. Then, next natin, itong fruity. Ito na yung mayroong flavor. Mm. Paano mo ginagawa na maging fruity siya? Anong hinahalo? Ano lang siya, nilagyan ko lang siya ng hibiscus tea. Hibiscus So, tea. all natural pa rin siya.
curious ako, nakalagay ba dito yung mga ingredients Yes. or hindi masyado? Yes, nakalagay dyan. Ito, for example, ito. All natural espresso roast coffee brew bags with Black stevia. stevia, okay. Okay. Ito kasi... Ito, coffee lang talaga to. Ito. Ito naman with hibiscus. Nakalagay pala yung Nakalagay ingredients. yan. May step din siya eh. Pour, Ayan. tapos ano to? Pour steep for 4 minutes, lubog lang natin, then enjoy na agad. Yan lang. Yan lang Ay, step yung pala na. English ng ano, steep pala yun. Akala ko steep. parang stiff neck. Hindi pala spelling, guys. Ah. Ang spelling niya double E. Steep. Steep. Ito yung binibigay mo pagka nag-order ka. Ito po yung steep. Ayan, hintay lang natin, uminit yung tubig natin. Ngayon, gagamitin naman natin ito. Kasi ito, may control eh. Ito, sige, demo kumbaga, natin ito yung kasi isa. available yan sa, Sa bahay. karamihan ng kabahayan. Yung kasi pang social. Medyo pang barista feels to eh. Oo. At ito yung sinasabi mo na parang one copy lang, one use lang. Manus lang, manus lang. Pero kung ako to guys, maghapon ko to. Pwede. Kaya lang, pag gaganon kasi yung ginawa ko, magde-degrade na yung lasa niya. Compare dun sa unang bagsak mo siya, ay suwabe pa yung dating niya. Swabe pa. 100% ng lasa niya. Pantayin lang natin kumulo yun, tapos ipupour na lang natin dito. Pour lang natin. Nasa sa inyo na guys, kung gusto niyo bang lagyan ng kung ano ba? Ng, pwede lagyan ng creamer o ng sugar, okay lang. Ayan, Okay. so bits na. Ito na, ang sabi dito is pour. So, dito na tayo sa pour. Pour. P-O-U-R, oh. Mahirap. Hindi pwede yung P-O-O-R. Hindi pwede yung POR. Oo, doon tayo sa buhos. Ayan, oh, nakita mo, na-expand agad. Expand. Yan, kaya maluwag yan. Okay, Wala yan, purpose yan yung nun. black. Ito yung sweet. Okay. Then, ito yung fruit. Siyempre, ilang minuto usually? 4 minutes. 4 minutes. Oo. 4 minutes ako, pero kung gusto nyo ng more intense Na flavor, extract. pwede natin 4, 5 minutes, 6 minutes, Oo. depende. Pero ako personally, 4 minutes, na-extract Goods na. na-extract na yung flavor na. Okay. Ayan. So, tapos ginaganon-ganon pa ba yun? Pwede. Ano yan? Parang ano? Para pwede natin ibalik-baliktad. Hindi. Akala ko yung ginaganon-ganon. Hindi pala. Pwede rin. Okay. Ayun, gandeng. Ano to? Saan ko kumuha ng supplier? Parang matibay yung ginamit mo, Ito, ano lang talaga to, yung mga tea bags talaga na... May nabibiling ganyan. Marami. May supplier ka na or ikaw binibili mo lang siya personal? Or wala ka supplier? May supplier na rin. May supplier na. Meron na Ito rin. packaging mo din, may supplier ka na rin. Binibili mo na Bili siya. ko na lang siya. Pero iba-ibang suppliers pa sa packaging, tea bag. Pero ikaw, right now, mag-isa mo lang ginagawa to? Yes, kagandahan doon, so andun na tayo sa andun na tayo sa appreciation yung una. Oo. So next natin, quality time. Quality time! Okay, so Okay. since startup pa lang ako, ang kagandahan nito, itong quality time na to is ginagawa ko to kasama pamilya ko, kasama kapatid ko, kasama si girlfriend ko. May girlfriend din? Yan ang Guys, quality time. nandito yung girlfriend niya pero ayaw niya magpakita sa camera. Huwag na daw natin siya ipakita. Shy type siya pero Shy. pretty pa naman siya. Ayan. Okay, tapos? So, yan yung essence ng Kapisalo. So, talagang tulong-tulong kami dito sa munting business natin. Pero itong lugar na to, ito yung kapehan. Hindi ka dito nakatira, right? Hindi ako. Pumupunta ka dito pag weekend. Pag weekend, Ah, for roasting. Tapos, dati, hindi ko lang natuloy. Kaya napansin natin yung dyan sa labas, may mga ilaw-ilaw. Mini cafe ko rin yan dati. Tapos wala ng oras. Di na Wala kaya. ng oras eh, kasi yun yan, sa trabaho pa tayo. Pero eventually, ito yung magiging after retirement mo. Oo, kumbaga, ito na yung nakikita ko sa sarili ko na retirement plan ko. Okay. Pagkatapos niya mag-technical, magkakape siya. Cafe, Saka nakita nyo, pag-roast, technical din eh. Pero ano ba to? Passion mo talaga to? Nagsimula lang nung pandemic. Kasi nung pandemic kasi, di ba, busy-busy tayo lahat. Kumbaga, lahat anxious. Oo. Kumbaga What's going to happen? na ano ko, pag nagbubrew ako ng kape, parang natitame ako nung aroma. So, doon ako nagsimula. Hindi naman talaga ako avid coffee drinker. So, 1 cup a day, okay na ako. Pero, Then, naging addict ako sa pagbubrew ng kape. Yung technicalities, how it was done. How it was done, saka how it was grown. Oo. Pati grown yun, medyo na ako doon. So, hindi mo talaga siya passion before. Hindi, nung ano lang. Na-develop na lang siya ng Na-develop na lang. pandemic. Pero hindi ka...
when you were growing up, ano ka ba? Mahilig ka na magkape? Hindi pa? Hindi rin. Ah, hindi pa. Ano nga nung estudyante ako, Milo condensed milk. Pero Iniisip dahil ko. ginagawa mo to, naging passion mo na rin Naging siya passion. eventually. Saka siguro, since technical guys tayo, Oo. so yung thirst for curiosity, Oo. kung saan nanggaling yung mga bagay-bagay, yan. Nadidevelop pala yung passion, guys. Hmm. Akala ko, kung bata ka, kunyari, ito yung high school ka, college, ito na yung passion mo. Eventually pala, madidiscover mo siya sa latter part. Siguro nakikita ko, yung passion ko na magkaroon ng yung passion ko na yung alamin kung saan galing yung mga bagay-bagay and for continuous improvement kung ano yung ginagawa ko. Siguro yun. Nag-evolve ka sa ganon. Nagkataon lang na nagpat ako sa coffee, kaya siguro nag-coffee ako Nagka-transition ka. Okay. Pero ito na yung nakikita mo eventually, no? So, na-enjoy mo na rin siya. Yes, oo. Saka, ang kagandaan dito niya, marami ako namimit na... Oo nga, na-meet ko siya. Pati from producers, farmers, fellow roasters, fellow brewers, may mga competition din ng brewing. Sige, may mga events kang pinupuntahan, tama? Bago mag 4 minutes, para dito sa kape na to. Oo, may mga events din ako. So, sumasali din ako sa mga brewing competition. Marami din ako napunta ng mga seminars din. Okay, so Ayan. after naka 4 minutes. 4 minutes, ito na. Tanggalin na natin yung tape para mag-stop na yung extraction. So nakita nyo, 4 minutes lang, pero nakita nyo yung kape, black siya. Okay. So meaning, Ito, ano tang nauna? ito yung kakasunod. Black, sweet, fruity. Okay. Pero pag kunyari sa water, ay ilan ba yung kailangan? Isang baso lang ba? O mas madami dito? Mas marami dito. Siguro yung mga Isang ganito. usual na cup, yan, pwede yan. Isang ganito. Ang tip ko, kung halimbawa, kung ito yung baso natin, kasi pwede nating pwedeng wag punuin dito muna. Tapos kung masyado tayong natapangan, at least pwede pa tayo Lagyan ng water. tubig. Oo. Okay. Yan, so, Sige. tignan ko lang muna kung tama na yung init. Yun pala yung purpose nun. Yun pala yun. Kanina ko pa siya gustong itanong eh. Akala ko for display lang. Yan, so good na to. Okay. Kunyari, may iba kang nalasahan nung tinitikman mo. Anong ginagawa mo? Ayun, so pag may iba akong nalasahan, una, i-check ko sa since may na natin, check na natin dun sa beans. Baka kasi may nahalo na beans. Then pwede na natin itanong dun sa supplier natin ng coffee. Okay. Bakit may mga ganun Yun usually. Kaya pala tinitaste. mm, May quality muna, Quality quality rin. check. pati rin sa since nag-roast tayo kanina, pati yung style of roasting. Baka kailangan natin balikan kapag may nakita tayo medyo may abnormalities sa gusto natin mating na lasa. Oo! Yun guys, pwede niyong balikan ha. Pero yung ex nyo, huwag niyong babalikan. Oo. Ha? Kasi sasaktan ka lang nun eh. Doon tayo sa may Dito sa control. iba- Doon tayo sa may control tayo. Correct. Ah. Huwag mong babalikan yung ex. Okay, Abel, bigyan ko sa ito yung Ito black. yun ang black. Oo. Parang ito yung kaninang sa Vietnam na black. Parang Okay. Abel. Diba? Talagang Parang yung iba, inaamoy pa nila, di ba? Inaamoy ba dapat? Amoy. Kasi Parang yung aroma. ang doon, yung panlasa natin, sweet, sour, yun lang natitikman natin, sweet, sour, bitter lang. Pero yung notes na fruity, nasa pang-amoy ni olfactory ang tawag doon. Kaya pala inaamoy-amoy nila Ah. guys. May purpose pala May yun. purpose yan. So, yan yung black. Parang katulad siya nung kanina na sa Vietnam. Mm. No? Wala. Yung black lang talaga. Oo. Pahit Next. na coffee natin. Next. Yan, sabi ko nga sa'yo, iisang beans lang lahat yan. So, una, sunod natin is yung sweet. Ito na may stevia. May stevia. Leaves. Yes. All natural yan. So, wala tayong, wala tayong halong chemical. Mas bet ko to. Sweet agad, pero wala tayong hinalong Kasi sugar. ang nature kasi ng Pinoy, sweet tooth eh. Mm. Kaya, mas bet ko to. Pero tignan muna natin yung isa pa. Okay. So, next natin is yung fruity. Ito, ang hinalo naman dito, paano siya naging fruit? Hibiscus ulit. tea. Yan, ito yung fruity natin. May kakaiba siyang amoy. Parang dried fruit siya, dried raisin, parang ganun yung... Parang ito yung natitikman ko sa Starbucks na hibiscus na ano. Ayan, sakto. Okay. Kung gusto niyong magpalambing, dito kayo sa sweet.
Pero pang gym yung black. Black. Itong fruity, saan pa ba siya mahiya at tulad? Isa pa nga daw. Ayan, no? Tingnan na natin. Tingnan natin kung saan natin siya associate. Associate. Malamang kung since Hindi ko pa tea lover maharapan, ka, maano mo yan. Oo, mas nagugustuhan ko to kasi nga, mas matsaa ako. Of all the three, parang bumalik ako dito. Sa fruity ako rin. Fruity. Kasi sanay ako sa tsaa. Ayan. Hindi ako masyado sa sweet eh. sweet. Pero stevia naman kasi to. Oo. Kaya Walang- all natural. All natural yan. Ang last ko pala ito. Kasi yung black, hindi ako mahilig sa matapang eh. Gusto ko yung nilalambing ako. Yan. Pero ang kagandahan, pwede natin lagyan ng creamer and sugar naman yan. Okay. Ikaw ba? Anong gusto mo? Yung nilalambing ka o ikaw yung nilalambing? Depende sa mood eh. Pag yung natin si girlfriend na ayaw magpakita. Mas malambing ka sa girlfriend mo? Tingin ko hindi. Tingin ko pang barako ako eh. Ay, pangbara ako. Sabi niya. Kasama natin ngayon, Eric Edrelin. Welcome to iWAP. Ayan. Thank you, Bumati thank ka you. muna sa ating mga ka-iWAPs. That's your camera. Ayan. Hello. Good afternoon sa mga ka-iWalk. Yup. Hello. Kailan pa ba nagsimula itong business na to? Anong year? Nagsimula ako 2022. 22, Oo. 3, 4, 5, 6, 4 years. Pero, yung 2022 ko, ang binibenta ko nun is mga drinks talaga. Iced coffee, hot coffee, brewed coffee talaga. Ano yan? Hindi pa siya yung nakatibag. Hindi pa. Yung Instant. Ano siya? Yung mga nabibili sa mga cafe. Doon ako nagsimula. Saka yung mga bottle, mga ready to drink, Okay. doon ako nagsimula. Then, what made Then- you decide na mag-business? Ano talaga, since talagang ang gusto ko talaga is magkaroon ng business. Saka- Entrepreneur talaga yung mindset mo. Kasi bata pa lang ako. Yung Bata ka pa rin parents- naman ngayon. Kasi yung parents ko noon talagang pinalaki ako sa business eh. Dati may pizzahan sila. Pizza, delivery Business-minded ng pizza. talaga yung family nyo. Tapos, Dumating pa nga sa point, nung bata ako yung nagbibigay ng mga flyers sa mga bahay-bahay. ang sipag. Oo, pero ngayon hindi na pa pwede yun kasi may CCTV na eh. Oo. Huli na ako ng mga guard. Oo. Pero, yun, hanggang ngayon, nagustuhan ko, saka pati yung ano rin, yung thirst ko of yung curiosity ko andun pag nag-business. Kaya, okay. Tapos, bukod dun sa, di ba, nagbebenta ka niyan, online lang ito. Wala sa physical store. Sa ngayon, yes, online. Paano kanila nakokontak? Meron mga social media to Facebook, Instagram. Post. Tsaka siguro referral. Referral. And then, nagpupunta rin kayo sa mga events. Sa mga events, sa mga bazaar. Yan. Paano kanila nakokontak para magkaroon ng bazaar, event? Sa nagpo-post ako sa Facebook ko, nagbo-boost ako. Then, ang kagandahan din sa ngayon, karamihan ng mga events ko is yung mga FP friends ko talaga na naniniwala na siguro alam nilang passionate ako sa mga ginagawa ko. Kaya pag may mga birthday sila, mga binyag ng anak, yan, ako Ikaw ang kinakontak Oo. through social media mo. Social media. Okay. So, paano yun? Every weekend mo lang siya ginagawa? Every weekend, yung sa Coffee Bean ko, yes, every weekend ko lang siya. Then, kapag yung mga events na kailangan puntahan sa mga venue, kasi di ba nagko-coffee cart din ako. Ayan, weekends or VL, kapag weekday. Yan, Nung sinimulan mo plan tong naman yun. business na to, ano yung una mong sinimulang ayusin? Yung bar ng mga gamit, supplier, ano yung una mong ginawa? Ako, nagsimula ako sa supplier. Supplier muna. Sinigurado ko muna na bago ako bumili na gamit since medyo mamahalin niya kasi tulad nun, yung coffee roaster nasa 150 to 200,000. Oo nga, no? So, ang Okay. sinimulan ko talaga una is education. Okay. Nag-register ako sa mga class, mga roasting class. Okay. Particularly, nag-ako sa UCC. May ganun pa silang ina-offer. Meron, So, sa nag-aral BTC. ka muna. Nag-aral muna ako. Then, YouTube University. Follow through ko yung mga inaral ko. Okay. Then, naghahanap ako ng mga supplier online. Okay. Tapos yun, nung nakukuha na ako, nakita kong may kaalaman na ako, may supplier na ako, at tingin ko steady yung supplier ko. That's the time nag-invest na ako ng mga gamit. Tapos bumili ka na ng mga gamit. Dapat talaga pag steady kayo, tsaka kayo magsisettle, guys. Kaya, saka kayo gumawa ng mga gamit-gamit. Pero,
yung initial na naging puhunan mo dito, umabot ba ng 500? Hindi naman. Initial, hindi naman. Mga 300? Ranging from 300. Kasi yung mga gamit na binili. Based sa ano mo, feasibility studies, for sure, pinag-aralan mo rin yun. Para maka-ROI ka doon sa nagastos mo. Mga ilang taon ba? Para sa mga viewers natin na idea sila. Mga ilang taon ba? Ako since 2022 nagsimula ako nung pagbebenta ng coffee. Pero yung coffee roasting business ko ngayon, last year lang nagsimula. So masasabi ko yung 300 na nailabas ko, nakapag-ROI ako ng mga siguro ika 6 to 8 month ko. Ay, ang bilis lang pala. Halos 1 year lang din. Okay. Kunyari, marami kasing supplier ng kape, di ba? Marami nang nagbebenta rin. What sets you apart from them? Ano yung unique dito? Unique selling proposition? Siguro sa ngayon, una kasi, pag minamarket mo yung product mo, kitang-kita sa social media lahat yung mga pinopost mo. Siguro from there, ang mag-differentiate sa akin is authentic ako, yung authenticity ko kung saan galing yung coffee, yung transparency ko. Saka since napopost ko yung mga ginagawa ko sa social media, yung mga education ko, yung paano ko ginawa, makikita nila na passionate ako doon sa ginagawa ko. With love. With love ka. Kasi yung mga products, pare-pareho naman yan Pero yung consistency na yun, makukuha mo lang yun kapag passionate ka dun sa ginagawa mo. Okay. Nagsimula to 2022, no? So far, ano yung naging learnings mo dito sa business mo na to? What's your learnings? Yung learnings ko talaga dito, evolving lahat ng bagay. So, kahit naman sa mga malalaking company, kapag nag-stock up ka dun sa kung anong alam mo, hindi pwede. Dating ang point, magde-decline ka. So, continuous education, yun nga, Japanese proverb, kaizen, continuous improvement. Tapos, palagi, every month or every year, kahit 1% na increase is equals improvement. So, kailangan yung nag-improve ka. Hindi ka lang dapat, continuous learning. Kaya nga, sabi ko nga, kanina, nagsimula ako sa bottled coffee. Hanggang sa learning, napunta na ako hanggang dun sa roasting na. Okay. Tapos, kunyari man, magkaroon ng negative feedback. Hopefully wala. How will you handle that? Yes, yung negative feedback is very welcome naman sa akin. Kasi doon ako natututo. From continuous improvement ko, education and customer feedback, yan ang makakapag-improve sa atin sa pagbibusiness and in life din. Hindi mo siya dinidibdib. Hindi Parang constructive criticism siya. Siguro, to be honest, minsan masakit. Ouch lang, ouch. Pero, ang kagandahan doon, okay lang masaktan ka. Pero, huwag kang magpapabaksak doon sa sakit na yun. Dapat, saglit lang. Pagka-ouch mo, bangon ka na agad. Then, improve mo na yung kailangan mo. Para pala sa jowa. Pag nag-break kayo, kuha ka na kaagad. Sa business, may mga ups and downs. May times na malakas, may times na mahina. Doon tayo sa mahina. How do you combat that? May yung times na mahina ang benta. Yes. Yun. So, kapag mahina ang benta, dalawa lang yan. Kung mahina ang benta, either i-consider mo siya as threat or i-consider mo siya as opportunity. Palagi ako optimistic Palagi ko siyang tinitingnan as an opportunity. Kung mahina ang benta ko, tignan ko, i-market study mo, bakit mahina ang benta ko? Dahil ba economy, wala talaga pambili? Or baka naman mali yung market ko. Baka yung market ko, nagbebenta ako ng coffee beans, baka yung market ko lagi nagmamadali. Kaya ako nag-come up dun sa Easy Brew. Diba? Tinake ko siya as an opportunity na makapag-develop ng isang unique na product. Okay. Kunyari, may mga days na gano'n, nag-aano rin ba ito? Ko-promo? May ganun ba? Meron or so far wala? May mga times na nagpo-promo ko. May mga merch ako, yung mga mugs na personalized mugs. Mga ganun. Meron din. Walang pa-pre-hug? Hindi na kailangan ng promo yan. Palagi yan. With heart yan. Para pag may bumili, may hug ka agad. Ano yung mga challenges na na-encounter mo having this operational for almost 3 years or 4 years? 4 years. Ano yung na-encounter mo? Challenges? Yung mga challenges na nakita ko is, yun nga, since ang binibenta ko, ang product ko is coffee beans. So, ang challenge ko, una, is yung
ang kalabang ko is instant coffee. Okay. So, kung titingnan mo, bakit ba nag-instant coffee ang mga tao? Kasi convenience. Oo. At saka yung ipo-pour mo na lang siya. Ipo-pour mo. Hindi mo siya ginaganon. Okay. Diba? So, yung convenience. So, Teka, curious ako. Ba't di pala naisip yan? yung Yung ganun na lang na katulad ng instant coffee na pino-pour na lang siya. ayun. Kasi kapag yung ganun kasing instant coffee kasi, may mga ano na siya eh. Kumbaga, pwede ka na maglagay na may mga chemicals na siya to prolong yung product. Yun ang difference compared dun sa Kesa ang tawag dun- sila na pouch. Kesa doon sa naka-pouch, Oo. is authentic coffee grounds lang siya talaga. Walang halong 100% coffee na I've learned something new! Ganun pala yun, guys. Kasi kung titingnan nyo yung instant coffee, kung titingnan nyo yung ingredient, daming color-test, mga ganyan-ganyan. Ibig sabihin, may mga dagdag din. Ang dami kong natututunan ngayon So, nasanay kasi tayo nung tinitier na lang na gano'n, tapos buhos na. Yun na yun. Ito kasi, ito yung may pouch na ginaganon. Yun pala yun. Kaya pala ito yung pinili mo. Yes. Oh, okay. To compensate yung operational expense nito, OPEX, lalo na sa company natin. Alam natin yung mga OPEX na yan. Magkano ba dapat yung mabenta mo sa loob ng isang buwan para makabawi ka ng isang buwan na gastos mo? Kasi yung iba ko kasing pinuntahan. Kunyari, ito kasi hindi siya restaurant. Wala siyang physical store. Yung mga pinuntahan ko na coffee shop, parang sa isang buwan, kailangan naka 4,000 sila or 5,000 para may pamapasweldo sa tao, pambayad ng kuryente. May ganun silang parang OPEX nila eh. Dito ba sa ganitong business na walang physical store? Meron din bang ganun para to compensate lahat ng gastos mo? Sa isang buwan, dapat magkano yung sales mo? Kasi ang kagandahan kasi, kaya nagkamap ako sa ganitong business, is may mga personal resources ako. Tulad nitong bahay, is wala akong Oo, rent. sa kanya kasi to. Wala akong rent. So, mostly lang, ang cost ko na lang dito is yung cost of goods na lang talaga. Like yung packaging, ang saka ang hinahabol ko na lang dito, kapag kumuha ako ng supply ko, see to it ko na mabenta ko kagad yung ganong karami, yung ma-meet yung demand ng supply ko. Okay. Kasi kapag nag-oversupply ako at hindi na ganun ka-quality yung coffee na may roast ko, may bigay ko, doon magsasuffer na yung quality ko. So, yung sa ganitong klaseng business ko, sa business model ko, yun nga, hindi ganun yung OPEX ko kasi wala masyadong operational expense. Kumbaga, as production yung datingan ko kasi. Meron sa isang buwan, kunyari, meron ka bang kailangan i-meet na ganito yung sales mo? Walang ganon? Meron lang akong set target na dapat ganitong amount. Halimbawa, 100K, dapat maka-reach ako ng ganun. May mga targets, kumbaga. Tapos, every month, tinatali ko yon. So, itong year 2025 to 2026, kung 2025 amount, ganito ako, 2026, dapat ma-reach ko to ng medyo higher pa para ma-situate ko na yung small business ko is nag-improve. Kunyari, para ma-idea yung viewers natin, kunyari, gagawin din nila to. Sa isang buwan, ilang digits ba? 5 digits? Or 4 digits? Sa isang buwan, sa ngayon, Mga ilang digits siya? nasa 5 digits. Hindi na rin masama, guys. Kunyari, kasi kunyari, 10,000. Diba? Hindi na masama. For additional. Kasi lalo na sa akin na may day job pa naman ako eh. So, 8 to 5 ako. Parang hindi ka na-pressure na ganito dapat yung sales mo. Diba? So, walang ganon. Okay. Tapos, kunyari, hindi mag-prosper to. Kunyari lang. Hindi nag-prosper tong business mo. Pero 4 years na kasi ito eh. Halimbawa, nag-fail siya. Meron ka bang contingency plan o ilalaban mo pa to until then? Ako, kaya coffee rin ang pinili kong product kasi since then, yan na yan eh. Kumbaga, coffee na yan. Kumbaga, sabi nga doon sa isang training ko, number 2 commodity natin sa mundo natin is coffee next to fuel. So, oo nga, no? So, tingin ko, basta transparent and kumbaga passionate lang tayo sa ginagawa natin. Tingin ko, magta-thrive naman yung coffee business natin. Lalo na, since nagbibenta tayo ng mga local coffee beans, mas natutulungan pa natin yung mga local farmers natin. So, hindi mo siya i-give up
No, tingin ko hindi ko siya. So gagawin mo to para for the rest of your life. Pero ang kagandahan lang kasi sa coffee, versatile siya. Dito naman tayo sa Versatile na versa, guys. Oo. Okay. Kasi kung halimbawa, yung business model natin, humina ang kape. Pwede natin siyang samahan ng another business. Let's say, Like, coffee, barber, coffee, car wash, oo nga, nauuso coffee, yung gano'n. ganun, di ba? Pwede itong harap mo. No? O kaya, kahit kumuha ng renta ng iba. Yung iba, ang ginagawa, car wash sa iba, car wash sa baba, sa taas may coffee shop. Ako nga, ang isang nakikita ko rin gusto ko, yung mga, di ba, ang daming umiikot, mga rolling pandesal. Why not rolling cafe ang gawin natin? So, may coffee na, may pandesalan pa. So, next project yun. So guys, pag umalis ka sa corporate, talagang ilalaban niya tong business na to. Ilang years ka na sa corporate? Sa corporate, 17 years. 17! Sa tingin mo, tatagal ka pa ng mga 10 years pa? Target ko, 20 years lang, 3 years, kaya dapat ma-push na natin tong project na to. Okay. Ako kasi guys, tumagal lang ako sa corporate 24 years. Pero babalik ako sa corporate siguro after 1 year. Bakit ba sinisingit ko yung sarili ko? Hindi naman ako yung... Kasi since same field kasi tayo, Tama. kaka-relate. At one point ba, dumating sa point na gusto mong i-give up to? Or hindi pa dumating yung point na yun? Well, Kunyari, mahina ang sales. marami, Dumating yan? ba yung point na yun? May Na dumating gusto mo ng mag-give point na 1 week, since, di ba, kumukuha ka ng order 1 week, may 1 week, bokya ako. So, How do you overcome that? ano yun? Kumbaga, silent time mo na yun, quiet time mo na yun, na pwede ka mag-mourn, walang problema nun, tao lang naman tayo eh. Pero ang importante, mag-mourn ka ng ganito, huwag kang magpapatuloy sa ganun. I-push mo pa rin yun. So, tignan mo, back to basic ka. Tignan mo kung paano ka makakuha ng project, paano ka makakuha ng other market mo, paano mo matatap yung iba. So, yun, para dire-diretso na. Para next month is kumbaga, alam mo na kung paano. So hindi mo pa dumating sa point na nag-give up ka. Naisip mo na, So far, tigil ko na to? So far, hindi Walang pa, ganun? hindi pa. Sa mga gusto na viewers natin out there, sa listeners natin out there, na gusto rin simulan tong business na to, ano yung tips na mabibigay mo? Ano yung what can you tell them sa mga hesitant pang, kunyari, gusto talaga nila mag-business pero hesitant sila, reluctant silang gawin to Kasi baka hindi mag-prosper, malugi. Ano yung mabibigay mong tips sa kanila? Kasi sa akin, sa experience ko, sa nakikita ko rin yung mga gusto mag-business, dalawa lang talaga eh. Una, dapat pag mag-business ka, kung ano man yung business mo, alam mo yung mga technical know-hows nun. Hindi pa pwede mag-business ka lang for the na mag-business ka. So dapat alam mo yun. Halimbawa, kung mag-business ka ng barbershop, kailangan marunong ka mag-gupit. Ikaw mismo. Kasi una, para alam mo rin kung paano gumalaw yung tao mo. If in case, mawalan ka ng tao. Yan yung akin. Then, pangalawa, yun nga, alam mo yung technical know-hows mo. Saka ito yung palagi kong nakikita. Saka yung, kasama rin pala sa technical know-how, syempre, kailangan alam mo yung business side of things mo naman. How to market, how to pricing. Kasi doon mismo nalulugi yung business kapag mali yung pricing mo. Since price war ang labanan, pababaan kayo ng pababaan. Hindi mo alam, lugi ka na pala. Yung mga ganung bagay. So kasama yun sa technical. And next nun, alam mo na yung technical, alam mo na yung business side. Pangalawa, kailangan, syempre, dapat passionate ka rin talaga dun sa ginagawa mo. Ang galing, no? Ikaw, pero one-man team ka dito ba? Ikaw lahat ang nag-ayos ko na marketing, pricing. Ikaw pa lahat ang nag-iisa? Yes, oo. Sa ngayon, ako talaga, sa akin nagsimula lahat yan. From Kapisalo nga, dumating yung point, gusto ko nang palitan, gawin ko Kapisolo. Kasi mag-isa ka lang mag-isa. Kinakaya mo, ano? Good naman, kasi kaganda, from technical side ako. So, na-appreciate ko yung technical side of things. So, easy graduate ako. Then, nung mga younger years ko kasi, nag-ano rin ako, since I value education, nag-masters din ako ng business ad. So, medyo familiar din ako. Mayroon background. Familiar ako sa mga finance, operations. Parang jack of all trades. Ang galing. So, ang kaganda nun, since Kapisalo, salo-salo, nakikita ng family ko na talagang pinupush ko yung gusto kong gawin, tinutulungan na rin nila ako.
Salo-salo Yung kami. girlfriend mo, tumutulong. Oo naman. Lagi, Kasi daw ito yung magiging nila, retirement shop. laging andyan yan. Ano ba trabaho ni girlfriend? Ano yan, sakto, nasa finance yan accountancy So yan pwede mo siyang Oo, pwede talaga. Akin yung operations, sa kanya na yung Mga kaperahan. kanya na yung kaperahan kasi yun ang kainaan ng mga technical guys, yung kaperahan eh. Oo nga. Sa field kasi namin sa engineering, guys, sa totoo lang, may umay factor na siya eh. Pag nagka 20 years ka na eh. Sa totoo lang, no? Hindi ka pa naman umaabot sa ganun, no? Kasi wala ka pang 20 years So eh. far, di pa. May 3 years pa. Pero yun nga, yung sinasabi kong pagiging passionate din sa business. So, pwede mo rin siya alat sa, yan, tulad sa corporate job, maging passionate ka rin. And eventually, kumbaga, yung wear and tear mo, hindi ganun kabilis. Kumbaga. Okay. Do you have a favorite Bible verse? Yes, favorite Bible verse ko is Colossians 3:23. Okay. So, Ano yan? ano yan? In all the things you do, work on it as you are working for the Lord. Ang ganda. Ano ulit yan? Colossians? Colossians 3, verse 3, 23. Okay. Bakit yun ang 3:23. favorite mo? Kasi kumbaga, mahilig ako gumawa ng mga bagay-bagay. Mahilig ako mag-build, mahilig ako sumabak kung saan bagay. Pero, ayun, sinisituit ko na pupunta ako sa isang bagay na yun, hindi lang para magpa-impress sa boss ko, hindi lang para magpa-impress sa mga ibang tao, pero ginagawa ko yun sa sarili ko to improve, and ginagawa ko yun in a heart na andun yung Lord natin in heart. Kasi kapag gumagawa tayo, kasi master natin yan Father natin si Lord si Jesus Christ. So, syempre, kapag tinitreat natin siya as Father or Master, hindi lang as boss, kahit di yan nakatingin, ginagawa mo yung best mo. Tsaka you offer it to the Lord. Yeah, In whatever you do. In everything you do, you offer it to the Lord. Kasi pagka ganon, yung thinking mo in your mind, pag ginagawa mo to para kay Lord, binibigay mo yung best mo. Parang Always the best. All out ka. All diba? out. Saka, in full cleanness. Tama ba yung term ko? Oo. Kumbaga walang halong blood control. Oo. Ano ka, talagang doon ka sa malinis na No holding back. No holding back. Parang yun ang naisip ko sa Bible verse mo. Dahil para kay Lord to, all out ka. No holding back. Ibigay mo lahat ng 100% mo. Ang galing! Sige, magiging favorite ko rin yan, guys. Dito na tayo sa pan questions lang. So, happy-happy lang tayo dito. Yes. Game ka na ba? Game? Para tayo na sa game show. Unang pan question. What's the craziest thing you did for love? Wow. Uy, sakto nandito si girlfriend. So, malalaman na niya kung ano yung craziest thing he did for love. Anong pinaka-crazy mo? Craziest thing You did for love. for love. Yung may pinuntahan ka ba from dito ka sa Sukat, pumunta ka ng Batanes? May ganun ba? Wala pa naman ako sa... Crazy. Any crazy Wala pa thing naman you ako did sa for love? ganun, pero... O kaya nakipag-live-in ako? O wala? Wala. Ang bait naman Hindi ko alam kung crazy, pero Sige. ang masasabi ko lang is I choose happiness. Kumbaga, kung saan ako masaya, eh, Parang hindi siya crazy for me. So, ang bait mo naman. Wala mo. Napaka-ano mo naman. Talaga ba? Kasi, ako ang dami kong ginawang crazy things for love. Crazy. Wala. Guys, ang pinaka-crazy thing kong ginawa sa love, nakipag-live-in ako sa love dahil sa love. Oh. Iniwan ko yung matagal ko nang kasama sa sa bahay just for the love. Iniwan ko na yung mga ilang years kong kasama sa... Yun ang pinaka-craziest thing ko sa... Pinagpalit ko sila para sa love. Ikaw wala kang gano'n. Ang bait mo naman! Ba't ganito pa ng tao? Walang topak. Alam mo yun, alam mo naman tayo lahat, di ba? Pagka may love, parang nagbablind ka. Parang nawawala lahat ng advices. Nawawala lahat ng turo ng parents. Just for love. Just for Bait mo love. naman. Ibig sabihin yung core values mo, intact. Hindi nababali. Ay, nakarecord to Sana. Sana nga, ganun. Okay. Who is your showbiz crush? Whether local or foreign? Showbiz crush. Local ba o Local. foreign?
Kim Chu. Eh, bakit si Kim Chiu? Ikaw na ba si Mr. Right? Kasi ano yung panahon kasi ng PBB, college tayo nun. Kasi kata ng mga chinita nun eh. Kabatch mo siya? Okay. Halos. 25 ka lang ba? Yung Age mo? ngayon, Oo. 38. Matanda ka pala sa akin kasi ako guys 21. Yeah. Forever 21. Oo. Kaya din ako bumibili sa Forever 21. If you could speak to someone for a day, who would that be? Whether president, businessman, any person, politics, family member, anyone na gusto mong makiswitch in a day. Kung makikiswitch ako. Oo, gusto mo siyang ma-experience. Sino siya? Siguro... Ako mga mahirap. Madami ako nasa isip pero... Magbigay ka ng 100. Siguro gusto ko maging since coffee business ako. Businessman ang pipiliin mo. Baliktad, gusto ko yung parang Department of Agriculture. Agriculture. Secretary ng May specific Agriculture. person na name or wala? Basta Secretary ng Agriculture. Kasi gusto mong ma-experience. Kasi kumbaga, yung country kasi natin, parang ang laki ng potential agriculturally. Okay. So, nasasayang. Tulad na yung mga coffee farm. Though, kagandahan ngayon, nakikita ko, may mga, may mga projects na ngayon na pero, Kaya lang, push natin. okay lang sa'yo mainitan? Oo, walang problema sa initan. Sumasali ako sa mga fun runs. Gusto mo greenfield? Green farming? Green farm. Pwede rin. Nasubukan ko Para yung may mga- cover? May cover, pwede rin. Ayoko kasi naiinitan, guys. Gusto ko lang magtanim, Ah. pero ayoko nung may araw. Dapat may cover. Wala problema sa araw. Nagbabike tayo sa arawan. Wala problema. Okay. Favorite country na napuntahan mo? Favorite country na napuntahan ko so far, yun nga, since may ngayon, ang gustong-gusto ko talaga, Japan. Where specific in Japan? Tokyo, Narita, Gusto ko yung, Sapporo. ang nakikita ko yung, yung maraming sakura flower. Sakura flowers. Ay, hindi ko alam. Hindi ko kasi ako na-experience. Pero yun. Yun ang pangarap ko eh. Sakura flower. Tsaka malamig. Mm. Sa Pinas, sa local. Anong Sa- favorite mong puntahan dito? Sa Pinas, ang napuntahan kong gusto ko is Sagada. Dahil yung calmness ng lugar, yung... Okay lang sa'yo yung mag-travel ng 12 hours o 10 hours? Kung rewarding naman pagdating mo doon is picturesque na Ang ayaw ko kasi nagka-travel ka ng napakahaba, ang sakit sa puwet. Ayaw ko magbiyahe ng gano'n. Mas, kung pupunta ako doon, hindi pa ako napunta doon, airplane. Pero I think ko wala. Ay, wala ba? Alam mo. Ay, so hindi ako pupunta doon. Pero kung tatanungin ako kung ano ba yung hindi ko pa napupuntahan naman, gustong-gusto kong puntahan Batanes. Gusto kong pumunta doon guys, pero ang mahal ng ticket. Mas Ayun. mahal pa siya sa Hong Kong. So mag-Hong Kong na lang ako. Siargao din, ang mahal din ng ticket. Okay, last na ginagawa mo bago ka matulog? Last na ginagawa ko bago matulog is last is magpasalamat bago matulog. Pray. Na busy whole day. So, pasalamat kasi kumbaga kung ano may mga challenges na binigay. Sa morning, first na ginagawa ko pagising. Bago mag-CR, Oo. i-check yung cellphone ko kung may mga tumawag. Then, siyempre, pasalamat din pagising. Then, check yung cellphone kasi baka mamaya may mga kaopisina tayo na hindi papasok. At least alam ko na yung kaharapin ko sa opisina. Ay, ang galing niya guys, no? End the day with a prayer and start the day with a prayer. Ang bait mo talaga, no? Sana. Nakikilala kita personal. What is your love language? 5 daw yan. Quality time. Quality time kay sakto nanonood ngayon si girlfriend. Quality time. Quality Si time. girlfriend, anong gusto niyang love language? Tingin ko kaya nag-jive kami niyan quality time din siya eh. Gusto lang niya magkasama kayo, basta quality. Quality, kahit saan pumunta, kahit sabi natin, hindi 5-star yung basta Oo. magkasama kayo, goods yan. Kahit as simple as jogging lang yan. What is your favorite movie, whether foreign or local? Favorite movie is Pursuit of Happiness, Will Smith. Gusto ko rin yan. Kasi, Wala, yung tipong pag napanood mo yung movie na yun is
parang ma-appreciate mo yung kung anong meron ka. Kasi di ba yung movie na yun, Mm-mm. from pinaka-down si Will Smith nun, makakuha lang siya ng trabaho, tuwang-tuwa na siya, tapos yung pinagdaanan niya, Mm-mm. kasama ng anak niya. Sa local, anong gusto mong Sa- favorite movie mo? Local. Sige, guess ko guys. Pero titignan ko kung mali yung guess ko. Sige. Sige nga. Ikaw muna! Local. Based sa pagbasa ko sa kanya. Nako, na blanco ata. Ay, wala kang local na favorite. Meron pero... Hindi mo alam title. Hindi ka na maano. Sige, sino na lang ang bida? Ano ba yung pinanood natin nung huli? Yun na lang, ano? Na Tagalog. Tagalog? Kimidora? Kimidoro ba? Hindi. Sino na lang artista? Sino ang artista nun? Ayaw i-reveal. Baka sabihin corny. Walang judgment dito, guys. Na-blanco rin ako eh. Hindi, ano na lang Pero ginagawa siguro, ng movie na yan? isa sa mga pinaka-tumatak na lang sa akin siguro na movie is yung ano. Kasi since mahilig ako sa time, Oo. nagustuhan ko yung movie ni Ding Don Dantes pa ni Madan Rivera 3 years ago ata yun. Oo, sa MMFF. Yung namatay. Oo. Ang title. Pero hindi ko siya napanood. Na alam ko lang siya. Kasi mahilig ako sa mga movie na ano eh, tungkol sa time, yung mga bumalik ka sa dati. Ganun din si girlfriend. Ganun ang mga gusto niya. O iba, magkaiba kayo ng taste. Yung iba, bad taste ni... Anong gusto niya? Fiction? Gusto ni girlfriend, ano eh, yung mga light movies eh. Mga comedy. Okay. Gusto niya mapapatawa. Ayun yung nag-iisip. Ay, ayaw niya nakakatakot. Para pag yun, negats yun. Ay, Ekis yun eh. Nako, dapat yung nakakatakot para pumaparaan ka ng yakap. Ekis yun. Okay, sinong kakausapin mong tao na dead na in the past? Any person na patay na. At ano itatanong mo sa kanila? Whether family members man yan, whether heroes, whether tulad kanina, businessman, politics. Siguro si ano, Sino? since problema tayong political ngayon, siguro gusto kong buhayin si Andres Bonifacio. Uy! Ano itatanong mo sa kanya? Sino Hingi ba- ka ng tips? Sino ba talaga pumatay sa'yo? Kasi di ba sinasabi, Emilio Aguinaldo, di ba? Parang gano'n. Oo nga, Di no? ba? Para matuldukan na yan. Oo, kasi sa nakikita ko kung titignan mo yung politics ngayon, di ba, uso yung baliktaran eh. Magkakampi ngayon, hindi na ngayon. Magkakampi dati, hindi na ngayon. Parang simula pa lang, di ba? From first President Aguinaldo to Bonifacio hanggang ngayon, ganun pa rin eh. So siguro matuldukan natin ano ba nangyari doon. Baka pag nakita na natin yung pinanggalingan, baka ma-cure na natin ngayon. Ang galing. Mapaganda pa tayo. Ang galing niya, guys. Nabasa ko sa kanya. Dito na lang sa bonus clip ko sasabihin. Thank you. Thank you, Abel. Guys, if you found this episode informative, useful, beneficial to you, comment below! At kung gusto nyo naman yung business nyo may feature dito sa ating channel, message nyo lang ako sa lahat ng social media ko. Whether it's TikTok, Instagram, lahat na. I'll put it in the description box. Now is your chance. Meron ka bang gustong pasalamatan or promote mo muna itong business mo, i-plug mo. That's your camera. Okay. So, una, pasalamatan ko lang din pasalamatan ko yung mga pamilya ko, mga friends ko, si girlfriend, pasalamat ko. Supportive. So, very supportive. At sila yung lakas ko eh, to push through yung business ko eh. Kumbaga, yung core value ko na salo-salo, sa kape-salo, is sila yung sila yung nag-embody nun. So, yun. Then, i-promote ko rin yung business ko. Kung naghahanap kayo ng pang-quality time sa family ninyo, sa kaopisina ninyo, sa kay girlfriend, sa boyfriend ninyo. So, try Kapisalo. So, talagang nag-roast ako ng mga premium coffee beans from authentic origins, mapa-Vietnam, Ethiopia, ibang bansa yan. Then, meron din ako local coffee bean from kilalang coffee region sa atin like Bukidnon, Atok Benguet, Sagada, and Mount Apo. Then, yung flagship product ko sa ngayon is yung Easy Brew. So, ako na bahala mag-isip kung paano mo i-brew yung coffee mo. Ilulubog mo lang sa tubig, goods ka na. Okay, and social media ditong business mo? Social media, so you can catch me. Meron akong Facebook, meron akong Instagram, meron din akong TikTok. Ano yung pangalan? Kapisalo lang.
Okay. Guys, I'll put it in the description box ha. Click nyo lang yung more sa baba. Personal na wala na. Wala ka nang gusto i-promote. Okay na. Wala na. Bakit nga pala? Guys, nakakausap ko siya. Yun yung pangalan niya. Kapisalo talaga. Not using your real name, right? Hindi Eric. Si Eric. Kasi since yun nga, medyo ano na yung Kapisalo, karamihan ang tawag na sa akin, Kasalo na. Wala kayo nung hindi mo ginagamit yung name mo sa social media. Kapisalo talaga. Sa ngayon, yes. Yung page ko is Kapisalo, pero yung personal account ko is Kapisalo Coffee Roasters. Kasi since nagsisimula pa lang yung business ko, pinupush ko pa lang yung yung brand ko. Okay. Ito, curious ako. Nakalimutan ko itanong kanina. Kasi, ang labanan ngayon sa market, personally ako, pag bumibili ako ng product, is the price. Ano yung masasabi mo sa price nito over the other coffee? Okay. So, sigurado may makukuha kayong mas mura. Okay. So, pero ang masisigurado ko sa inyo is compared sa mas mura doon sa price ko is pag natikman niyo yung kape ko, masasabi niyo na may dahilan kung bakit mataas yung ko. Pero yung price ko naman nasa gitna. Hindi rin siya yung mga specialty coffee bean, hindi rin siya kataasan. Kumbaga yung mga premium Kumbaga nasa mid ako yung coffee ko. Kumbaga pinoposition ko yung brand ko sa mga gustong graduate sa instant coffee pero gustong umenter sa specialty coffee. Andun ako sa gitna na yun. Kumbaga, gusto mo nang mag-coffee beans? Halika, samahan na kita. Parang ganyan. Ako yun na bahala pala sa'yo. yun. That sets you apart. At saka ako personally, na-appreciate ko siya sa ngayon. Kasi siya premium yung lasa niya. No? Hindi ko, parang pag nagkakape ako sa hotel, parang ganun siya yung cappuccino. Cappuccino kasi yung nagustuhan ko so far. Na-appreciate ko siya sa ngayon, lalo na yung aroma niya and how it was done. Ganun pala siya, no? Yung effort na gagawin para doon. Compared doon sa instant. Para ka makakuha ng ganun. Okay. Meron ba? Okay na? Shout out. Babatiin. Shout out sa mga kasalo dyan. So, sana kumbaga, enjoy nyo yung mga coffee ninyo. Goods. Batiin mo yung girlfriend mo, nandito siya ngayon Hey girlfriend, thank you for being supportive, laging andyan. Okay, I love you. Look! Bigla pa akong napakilig sa dulo. May pa ganun pa. Okay, guys, watch till the end para sa mga bonus clips Till the next episode, kita-kits ulit tayo dito sa... Wow! See you again! Always make it a habit to be helpful, kind, and happy! Yay! Guys! Tapos na! Tapos na tayo! How's the experience doing this vlog? Eric, Sir Eric? Kamusta? Ayos lang. Very wonderful experience ito. Okay. Kasi, una, sa mga nakikita kong vlogs kasi, more on the technicalities. Pero, alam mo yun, yung as the vlog progresses, nakita mo na ang primary purpose nitong vlog na to is to inspire others in doing business, to be better. Kumbaga, kung hindi lang sa pag-business pero to be better talaga. So, yun. At masigla ako. Kumbaga, natutuwa ako kasi sana kung saan maabot itong vlog na to is ma-inspire ko rin yung mga gustong into coffee and sa gusto mag-business. Nag-enjoy ka? Yes, enjoy ako. Ulitin mo pa to? Oo naman. Ako guys, personally, natuwa ako sa kanya kasi machika siya eh. Kasi yung iba ko kasi, nahihirapan akong i-drive yung vlog kasi
isang tanong, isang sagot. Siya, marami siyang chika. So, Parang ako yung ako nag-vlog. parang minsan, ayoko na magtanong, papakinggan ko na lang siya. Kasi makwento siya. Gusto ko yung mga ganon, yung parang storyteller. Parang may ganon kang aspect no? Hindi ako nadadal. Yung iba kasi, idadrive ko pa talaga. Ano mo dito? Matitingin mo dito? Isang sagot lang siya. Pero siya, isang tanong, more chika. Gusto ko yung mga ganon. Siguro dahil yung mga ginagawa ko may intention ako. Kaya siguro gusto kong ibigay ko ano man yung talagang intention ko sa doing business. Tsaka gusto ko siya kasi ang bait niya. Nakailang girlfriend ka na? 4 na. Ito na yung last, hopefully. Oo naman. Kasi mabait siya. I-keep mo siya GF. O baka dahil may camera lang kaya ganito siya. Uy, ganito naman ako, di ba? Ganito talaga siya. Nababaitan ako sa kanya. Parang too good to be true. Okay, thank you. Nakabalik na ako dito sa condo namin. Nandito ako sa pool area namin. Ito yung amenities namin. Ay, teka lang. Hindi ko pa pala kayo natutour dito sa condo namin, no? Gusto niyo bang i-tour ko kayo? Comment below, guys. Let me know in the comment section kung gusto nyong magkaroon tayo ng amenities tour or sa unit ko, itutour ko kaya kayo. Let me know in the comment section. Pero ang main talaga natin gagawin, i-taste natin tong kape by Capesalo. Arabica Puro Medium Dark Roast. Ito siya. Kita ba sa camera? Teka. O, diba? Vlogger na vlogger ang dating ko. Influencer ka ba? Ito siya. May mga sizes, 200 grams, 400 grams, 800 grams. May whole, may ground, may coarse, medium, or fine. Meron siyang mga ganong effect. Teka, tingnan sa camera. Tapos sa likod niya, meron siyang bilog dito Siguro, hindi ko alam, parang, I don't know. Hindi ko alam, hindi ko natanong kay Eric. Baka siguro pa window, I don't know, para sa hindi siya magmo-moist sa loob. Tapos ang kagandahan dito, i-strap mo lang siyang ganon, iti-tear, tapos ma-open na siya. Tapos resealable siya Ayun Diba? Tapos after mong kumuha, pwede mo ulit siyang i-seal. Yan. Ganun yung packaging niya, maganda. Parang pinag-isipan talaga. Okay, tikman na natin tong kape. At ang ganda rin ng mug nila, Capesalo. Tapos sa likod niya, may nakalagay, Kami Kasalo. Sabi? Okay, tikman na natin Ang sarap ng aroma pa lang niya. Smells good. Tikman na natin ang lasa niya, guys, parang siya, above siya dun sa 3-in-1. Definitely. Parang siya, papunta siya dun sa specialty coffee. Ganun yung atake niya. Parang yung natitikman ko sa hotel. Ganon. Right. Tapos ang ginamit ko lang dito, to think hindi yung whole na isang kutsara. Parang mga lang to. 3/4. Kasi ayoko nang matapang gusto ko yung nilalambing ako. Sabi. Joke lang. Ganun yung lasa niya. Nakaka-happy siya, masarap. Parang pag binigay, mayroon kang pinagbigyan nito, ma-happy siya. It's giving yung jowa mong galit na galit sa'yo kasi ang tagal mo mag-reply sa message niya. Pag binigyan mo nito, pag natikman niya to, sasabihin niya sa'yo, tara na, ligo na tayo. Ganon. May pakilig pa. Ganon yung atake niya. Nakaka-happy. Bagay, siguro bago ako mag-gym, okay to. Try nyo din, guys. Order kayo kay Capesalo, kay Eric. Ito siya ulit. Nakaka-happy siya. Pag mainit yung ulo ng jowa mo, ibigay mo to para bumalik sa lambing.
So, enjoy ko muna to sana bumili rin kayo nito ng Kape by Kape Kasalo, ha? Order kayo online, meron silang website. Ilalagay ko sa description box below. Click nyo lang yung more. Enjoy ko muna to. Thank you, thank you. Thank you, Eric. Easy black coffee with easy brew. Just pour a sip and enjoy. Come in resealable pouch. 5 brew bags per pack. Just pour hot water. And steep for 3 minutes. Enjoy a tea plain black. Or with sugar and creamer.
Ano Engi Easy Brew. Sa isang pouch po, meron po yan limang brew bags po. Ito black dahil talagang pure coffee lang po siya. Itong kabila po naman is sweet kasi sinamahan ko rin po siya ng stevia para natural sweetness po. Ayun. Parang Kumbaga yung sa mga nag-regulate ng sugar niya, di yes, ba? mga diabetic. Mga diabetic or halimbawa nagda-diet. Ayun. Pakabango. Bag. Ang gamit ko po dyan, ma'am, ay dark roast robusta po from Amadeo Cavite. Grabe, ang bango. Oh, parang hazelnut ano siya, yung Parang may nut na Oo. something, no? Yung amoy niya. Pero ano po yan, natural coffee beans lang po siya. easy steps. Ayan, easy steps po. Ayan, pour ng Nasa 6 to 8 ounce po. Parang ano, pagpalagay mo isang mug. Opo, mga 3/4 mug po. 3/4 ng mug. may 3 minutes na Ibababad. Sip. Ayan po. Tapang. Mas matapang po. Pero po 3 to 6 minutes pa po. pag cold. Siguro po mga 1/4 naman po ng dami ng tubig sa mug. Then, ayun, sobrang concentrated na po yun. Then, lagyan na lang po ng cold milk, then Yes. syrup, iced coffee na po Tapos, yun. coke. Yun. Tapos ano, cube ice, di ba? Apo. At enjoy. And enjoy. Yun-